Kabanata 511 hanggang 520. Nabubuhay ba siya na parang aso sa kanyang edad? Ang mga taong naaakit ng amoy ng gamot ay napuno sa buong istasyon ng Yunmen. Kung hindi dahil sa presensya ni Ling Zuzi at ilang iba pang mga master, may mga taong mapipilitang pumasok sa tent ni Yang Yiu para malaman kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga tao ay nag-isip na ang mga tao mula sa Yunmen ay nakakuha ng ilang likas na kayamanan mula sa lambak, at hindi sila naniniwala na si Yang Yiu ay nagpipino ng mga table tas. Wala ka bang narinig na sinumang alchemist sa sinaunang martial arts world na maaaring gumawa ng mga table tas na maaaring kumalat sa halimuyak ng buong lambak? Sa tingin mo ba ito ay isang elixir? Nagsisinungaling lang si Chenju sa mga multo. Hindi siya naniniwala dito. Si Miao Maotian, ang Miao Saint Han, ay isa sa kanila. Tinitigan niya si Chenju at sinabing, natatakot ako na hindi ito nagpapadalisay ng mga table tas, kundi ang pagkuha ng ilang mahalagang gamot. Ang mahalagang gamot na nakuha sa buong lambak ay dapat ibahagi. Pagkatapos ng lahat, ito ang lambak kung saan matatagpuan ang Changbai Upper Secret Land, at ito ay kabilang sa buong sinaunang martial arts world. Ang mga salita ni Miao Maotian ay simpleng walang kahihiyan, ngunit ang mga tao ay makasarili, at lahat ay gustong makakuha ng bahagi ng mga benepisyo. Hindi nagtagal ay may tumugon sa mga salita ni Miao Maotian. Oo, sang-ayon ako sa sinabi ni Miao Shengsho. Siguradong nakakuha si Yang Yiu ng ilang mahalagang gamot. Ang nakuha niya sa lambak ay dapat nakabilang sa buong mundo ng sinaunang martial arts at dapat ibahagi. Ang unang taong sumang-ayon ay si Mudaoran mula sa Qingcheng. Sa isip ni Mudaoran, dahil may nagdudulot ng gulo para kay Yang Yiu, mabuti na rin iyon para sa kanya at dapat niya itong suportahan. Iyon din ang iniisip ng matandang monghe. May mga likas na kayamanan sa lambak. Paano sila makukuha ni Yang Yiu ng mag-isa? Ang matandang laman ng sekta ng Tantric na si Baldao, ay sinabi ng singkit ang mga mata. Oo, may katuturan ang sinabi ni Miao Shengsho. Hindi ba? Lahat ng naruroon dito ay hindi alam na ang istasyong ito ay teritoryo ng Qingcheng. Kahit na may mga likas na kayamanan, dapat itong pag-aari ng Qingcheng. Ang dalawang matandang lalaki mula sa Shenzong at Yinyuman ang nagpaypay din ng apoy. Sa pangunguna ng mga pinuno ng 5 pangunahing sekta sa pagsasalita, agad na sumang-ayon ang maraming tao sa audience at nagsimulang banta si Yang Yiu na lumabas at ibigay ang mga likas na kayamanan. Anyway, hindi sila natakot sa gulo at sumunod sila. Siyempre, may ilang mga taong malinaw ang ulo na hindi nagsasalita, ngunit pinapanood ang kaguluhan mula sa gilid. Ang mga tao ng mga puwersang ito ay nanunood sa mga saloobin ng Kunlun, Tiangang Mountain at iba pang malalaking puwersa. Alam ng lahat na si Ling Zuzi ni Kunlun ay nasa panig ni Yang Yiu. Ngayon ay hindi nagsalita si Ling Zuzi, at ang sitwasyon ay hindi pa rin malinaw. Hindi nagsalita si Kunlun, at maraming puwersa ang hindi sumunod. Ngunit kitang-kita na sina Shenzong, Qingcheng, Yinyuman, at Miss Ong, na ngayon ay may isang nayon ng Miao, ay nagsama-sama. Maniwala man sila o hindi na nagpipino ng mga table tas si Yang Yiu sa malaking tent, naiintindihan pa rin ng mga taong ito ang isang bagay, na talagang may magagandang bagay sa malaking tent, isang piraso ng matabang karne. Sino ba naman ang hindi gugustuhin kumagat nitong piraso ng matabang karne? Nagkatinginan si Chenju at ang iba at kinabahan. Nang makita ang poster ng mga taong ito, para silang mananakawan. Hindi nila maiwasang umatras sa malaking tent kung saan nakalock si Yang Yiu. Gayunpaman, hindi nila maaaring hayaan ang sinuman na makagambala kay Yang Yiu mula sa pagpino ng mga table tas. Lalong kinabahan si Shentu Chenggang at ang kanyang anak. Naisip ni Shentu Chenggang na kahit na nagpipino ng mga table tas o naghahanda ng mga gamot si Yang Yiu, iniisip niya kung may likas na kayamanan sa malaking toad. Dapat itong ihanda ni Yang Yiu para sa kanyang anak na si Shentu Shi. Kung kikilos ang mga taong ito, hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ito kahit itataya niya ang kanyang buhay. Ito ang pag-asa ng kanyang anak na si Shentu Shi. Agad na kumislap si Shentu Chenggang na may liwanag sa kanyang kamay, at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang mahabang silver gray na letigo. Matapos makita ang mahabang letigo sa kamay ni Shentu Chenggang, nagbago ang mukha ng maraming tao. Alam ng maraming tao na naruroon ang mahabang letigo sa kamay ni Shentu Chenggang ang Xuanyin Jiaolong Whip. Ito ay sabi-sabi na ang titulo ni Shentu Chenggang ng masamang hari ng casual na paglilinang ay nakuha ng Xuanyin Jiaolong Whip sa kanyang kamay. Si Shentu Chenggang ay isang high-level na likas na 9th level cultivator, ngunit kasama ang Xuanyin Jiaolong Whip sa kanyang kamay, kaya niyang patayin ang likas na ikasyam na antas na mahusay na pagiging perpekto, at ito ay napakadali. Ang ilang mga tao ay nag-isip pa na ang Xuanyin Jiaolong Whip sa kamay ni Shentu Chenggang ay maaaring nalampasan ang antas ng isang banal na sandata. Bagamat si Shentu Chenggang ay isang casual na magsasaka, maraming sinaunang sekta sa sinaunang martial arts world ang kailangang igalang siya. Sa huling pagsusuri, ito ay isang tanong ng lakas. Ang casual cultivator Evil King ay hindi tinawag para sa wala.
Walang maraming tao sa sinaunang martial arts world na nakamit ang likas na ikasyam na antas ng pagiging perpekto. Si Shen Tu Chenggang ay may lakas na patayin ang likas na ikasyam na antas ng pagiging perpekto, kaya natural niyang makuha ang paggalang ng iba. Sinumang maglakas loob na lumapit sa tent ng Yang Sect Master sa loob ng 3 metro ngayon ay kaaway ko, si Shen Tu Chenggang, at lalaban ako hanggang kamatayan para patayin siya. Nakita ni Shen Tu Chenggang na hindi tama ang sitwasyon, at tumaas ang momentum ng kanyang buong katawan. Ang Xuanyin Jiaolong sa kanyang kamay ay nagbago at pinaalis. Tumunog ito sa hangin, at may mahinang tunog ng dragon. Sa oras na ito, pinaikit ni Ching Cheng Mudauran ang kanyang mga mata at sinabing, Shen Tu Chenggang, gusto mo bang kunin ang kayamanan para sa iyong sarili? Bullshit, huwag mong isipin na lahat ng tao ay kasing ipokrito mo, Mudauran. To tell you the truth, si Master Yang ay naghahanda ng gamot para sa anak ko sa malaking tent para gamutin ang meridian problem ng anak ko. Walang mahalagang gamot. Ngayon, ikaw, Mudauran, maglakas loob na pumunta sa kuweba. Kung sisirain mo ang gamot ni Master Yang at sisirain mo ang pag-asa ng paggaling ng anak ko, ako, si Shen Tu Chenggang, ay sumusumpa na dudurugin kita hanggang maging abo. Humph, Shen Tu Chenggang? Isa ka lang casual na cultivator, kaya mo ba talagang makipagkompetensya sa sinaunang sekta? Si Miao Maotian mula sa Miao Village ay dumilat ang kanyang mga mata at nagtanong. Oo, umiwas ka kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Kung ang kayamanan ng lambak ay nasa problema, siya, si Yang Yian, ay hindi kwalipikadong kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Pumayag naman ang matandang lalaki ng Shenzong. Umalis ka, kung hindi, papatayin ka namin, sa masamang paraan, ngayon. Ilang tao na pinamumunuan ng 5 pangunahing sekta tulad ni Ching Cheng at Mi Zong ay agad na humakbang at pinilit si Shen Tu Chenggang. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit natuklasan ng ilang tao na si Ling Zuzi sa gilid ay walang sinabi. Isa rin itong pagsubok. Hanggang saan kaya mapoprotektahan ng matandang Daoist na si Ling Shu si Yunmen o Yang Yiyo? Higit pa rito, ang slogan ni Mudauran ay ang mga kayamanan ng lambak ay dapat ibahagi, na sinasalita ng maraming tao. Kung mamagitan si Ling Shu, tiyak na magagalit ito sa publiko, na isa ring hindi nakikitang paraan para talunin si Ling Zuzi. Siya. Orihinal na gustong subukan si Ling Shu, ngunit hindi niya inaasahan na marahas ang reaksyon ni Shen Tu Chenggang at tumalon palabas. Bagamat si Shen Tu Chenggang ay isang casual na cultivator na may titulong Evil King at malakas na lakas, si Mudauran ay walang takot sa kanya nitong mga nakaraang araw. Lahat sila ay nasa ikasyam na antas ng likas na estado. Kung talagang lumaban sila, maaari pa rin nilang patayin si Shen Tu Chenggang ng magkasama. Lalo na nang makitang hindi gumagalaw si Ling Shu, si Mudauran at ang kanyang mga kasama ay naging mas walang prinsipyo. Sa oras na ito, nagsalita si Ling Zuzi, Mudauran, huwag masyadong lumayo. Dahil ang fellow Daoist Shento ay nagsabi na si Yang Yiyo ay naghahanda ng gamot para sa kanyang anak, kung gayon ang panggamot na halimuyak na tumagos sa lambak ay hindi ang amoy ng likas na kayamanan, ngunit ang amoy ng gamot. Ay disperse natin ito. Sa sandaling ito, nagkatinginan si Mudauran at ang iba pa, at sa wakas ay sinabi ni Miao Maotian mula sa Miao Village, O Daoist Ling Shu, paano mo malalaman kung mayroon kang likas na kayamanan kung hindi ka papasok at titingnan? Bukod dito, ang mga alituntunin ng mga sinaunang martial arts sects ay kung may mga mapagkukunan, lahat ay maaaring gumamit ng kanilang sariling paraan. Gusto mo ba, Kunlun, kunin ang lahat para sa iyong sarili? Si Miao Maotian ay isa ring nakatatanda, na may hahambing kay Ling Zuzi. Bilang karagdagan, siya ay isang kinikilalang medikal na master sa sinaunang martial arts world. Nirerespeto siya saan man siya magpunta. Paano niya masasaktan ng isang medikal na master? Kaya't si Miao Maotian ay unti-unting nagkaroon ng mataas na ugali, ngunit hindi siya nagbigay ng mukha sa sinuman, kahit kay Kunlun Ling Zuzi. Pinaikit ni Ling Zuzi ang kanyang mga mata at tumingin kay Miao Maotian at sinabi, ang ilang mga tao at ilang mga bagay ng Miao Shengshu ay hindi maaaring hawakan. Payo ko sa iyo na maging maingat at huwag magpalinlang ng iba. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Junior pa lang siya. Paano siya magkakaroon ng napakamahal na gamot na may mabangong amoy? Hayaan mo siyang sayangin. Ito ay mas mahusay na iwanan ito sa aking mga kamay. Makakapagligtas ito ng maraming tao. Sabi ni Miao Maotian na hindi namumula. Matandang magnanakaw Miao, huwag mo nang isipin iyon. Nagmura muna si Shen Tu Chenggang. Tila gustong agawin ni Miao Maotian ang mga bagay na nasa kamay ni Yang Yiyo. Para kay Shen Tu Chenggang, sisirain ito ang pag-asa ng kanyang anak na gumaling. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Shen Tu Chenggang, hindi ka lang ba nagtatanim ng sama ng loob dahil tumanggi akong tretuhin ang mga meridian ng anak mo 5 taon na ang nakakaraan? Pinapayuhan kita na lumayo sa daan at hayaan mo akong pumasok para tingnan, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo. Matinding pananakot ni Miao Maotian kay Shen Tu Chenggang. Hahaha matandang magnanakaw Miao, tinanggap mo ang aking mapagbigay na regalo noon, ngunit wala kang magawa sa meridian na problema ng aking anak.
Sa huli, tumalikod ka sa akin at sinabi na kami, si Shentu at ang kanyang anak, ay hindi ka iginalang at tumanggi na tretuhin ka. To put it bluntly, isa kang sakam na pangkaraniwan na doktor. Ano? Ngayong narinig mo na si Master Yang Yiyo ay may napakahusay na medikal na kasanayan, nagseselos ka. Sa mga walang hiyang tao sa mundo, ikaw, Miao Mao Tian, ang una. Sarkastikong sabi ni Shentu Chenggang. Nagkaroon pala ng sama ng loob sa dalawa. Nagdilim ang mukha ni Miao Mao Tian at malamig na sinabi ko sa iyo ngayon na ang problema ng iyong anak ay ginagamot ko lamang sa mundo, ngunit ngayon ay sinasabi ko sa iyo sa harap ng aking mga kapwa sinaunang martial artist na hinding-hindi ko pakikitunguhan ang iyong anak sa buhay na ito. Ang mga salita ni Miao Mao Tian ay puno ng mga pagbabanta, nakatumbas ng pagbabawal kay Shentu at sa kanyang anak. Gayunpaman, sa oras na ito, isang tinig na puno ng panunuya ang tumunog, napakalaking tono, na para bang ikaw lamang ang matanda sa mundo na nakakaunawa ng medisina, at wala kang etika sa medisina kapag nagsasalita ka. Parang, nabuhay ka ba na parang aso sa edad mo? Chapter 512 Do you dare to admit that you are a quack? WHO. How dare you? Halos masabugan si Miao Mao Tian sa pangungusap na ito. Ang bilang ng mga tao sa sinaunang martial arts world na nang-ahas na sampin siya ng walang ingat na mabibilang sa isang banda. Ito ay dahil siya ay isang medikal na master sa sinaunang martial arts world, at lahat ay kailangang magbigay sa kanya ng ilang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sinaunang martial artist ay nasugatan. Kaya't nakasanayan na ni Miao Mao Tian ang pagiging dominanti, at wala siyang narinig na sinumang nang-ahas na sampin siya ng walang ingat sa mahabang panahon. Ako ito. Nang bumaba ang boses, binuksan ni Yang Yiyo ang kurtina ng malaking tolda at lumabas. Siya ay nagpipino ng mga table tasks sa malaking tent, at natural na nakarinig ng away sa labas, at mas naunawaan na may taong sadyang pinupuntirya siya. Nang mapino ang Tian Yuan Pil, nagkataon na narinig niya ang pag-uusap ni Miao Mao Tian at Shentu Chenggang, at walang pag-aalinlangan na pinabulaanan ni Yang Yiyo. Sa wakas ay naunawaan niya na kung kumilos siya ng mahina sa harap ng mga taong ito, mabubuli lang siya. Lalo na itong si Miao Mao Tian, na inakala na siya ay isang dalubhasa sa medisina sa sinaunang martial arts world, ay tinuturing lamang ang kanyang sarili bilang isang kaaway. Pinatunayan talaga nito ang lumang kasabihan na magkaaway ang mga kasamahan. Pagkatapos maglakad palabas ng malaking tolda, tinitigan ni Yang Yiyo si Miao Mao Tian, at ang kanyang mga mata ay iniisa-isa kay Mudauran at sa iba pa. Alam niya sa kanyang puso na ang mga matatandang ito ay sabik na guluhin siya at humanap ng dahilan para patayin siya. Walang hiya nilang sinabi na lumitaw ang dalawang elixir sa kanilang malaking tolda, at walang kahihiyang sinabi nila na dapat silang pagsaluhan. Natawa sa galit si Yang Yiyo nang marinig niya ito sa malaking tent. Ikaw ba si Yang Yiyo? Ang mga mata ni Miao Mao Tian ay parang talam, at ang kanyang hininga ay nakalok kay Yang Yiyo. Kung sino ako ay wala sa iyong negosyo. Walang kahit katiting na mukha si Yang Yiyo para kay Miao Mao Tian, ang matandang lalaki. Ang iba ay natatakot sa pagkakakilanlan ng isang medikal na master, ngunit siya Yang Yiyo ay walang pakialam. Sa kanyang mga mata, walang kabuluhan ang kakayahan ni Miao Mao Tian sa medisina. Paano siya maihahambing sa kanyang marangal na kasanayan sa medisina? Ikaw ay nanliligaw sa kamatayan, bata, matapos ang pagsumpa ng 2 beses ni Yang Yiyo, si Miao Mao Tian ay hindi na nakapagpigil at umatake. Siya. Humakbang pasulong at sinampal ng palad si Yang Yiyo. Matanda, dito ka lang. Sa tamang panahon. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at hinawakan ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, at puputulan na sana ng espada si Miao Mao Tian. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang kumislap sa field, at si Ling Zuzi ay lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang mga kamay, isang malaking ipoipo ng enerhiya ang nabuo. Boom! Matapos ang mahinang tunog, sabay na napaatras ng ilang hakbang sina Yang Yiyo at Miao Mao Tian. Sinabi ko na bago mabuksan ang lihim na lugar, wala nang makikipag-away sa lambak, kung hindi ito ay laban sa akin at kay Kunlun. Mahinang sabi ni Ling Zuzi. Sa isang iglap, ang puso ni Yang Yiyo ay nagugulo. Naramdaman na lang niya ang pressure mula kay Ling Zuzi na parang isang malaking bundok na dumidiin pababa sa kanyang ulo. Pamilyar siya sa mga class echo ng paglilinang, kaya natural niyang nauunawaan na ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ibig sabihin, si Ling Zuzi ay may maraming karanasan sa pangunawa sa langit at lupa. Bagamat bihira, kapansin-pansin na ang pagkakahiram niya ng kapangyarihan ng langit at lupa sa labanan. Sa napakalakas na kapangyarihang ito, si Yang Yiyo ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Sa kabilang banda, hindi rin kalmado si Miao Mao Tian. Sa pagtingin sa Daos na si Ling Shu na nakialam sa field, si Miao Mao Tian ay lihim na nagsabi, narating na ng Daos Ling Shu ang larangan ng pagkilala sa langit at lupa. Mukhang ngayon ko lang mapapaalis si Yang Yiyo. Gayunpaman, mas pinapahalagahan ni Miao Mao Tian ang kanyang mukha.
Ngumuso siya at sinabi kay Ling Shu, Daoist Ling Shu, gusto mo bang kunin ang lahat para sa iyong sarili? Miao Mao Tian, huwag mong aibuli ang mga kabataan. Sinabi ko sa iyong huwag kang mag-away sa mga susunod na araw. Sa huli, pinaikit ni Ling Zuzi ang kanyang mga mata na may babala. Ahem, please don't hurt the harmony, the secret realm is about to open, and we still need to work together. Daoist Ling Shu, Miao Shengshu, at Yang Xiaoyo, mangyaring bigyan ako ng mukha. Ang isa na tumayo at nagsalita sa oras na ito ay isang matandang babae mula sa EMI. Nagsalita siya sa isang kaaya-ayang paraan, na may mabait na mga mata, at pinaramdam sa mga tao na napakakaibigan. Magalang si Master Miaoyan, tumanggo si Ling Shu sa matandang babae mula kay EMI, o Master Miaoyan, at tila pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay sinabi rin ni Miao Shengshu, ngayon, ibibigay ko ang mukha kay Master Miaoyan at hindi makikipagtalo kay Ling Shu. Ngunit gusto kong malaman kung ano ang mayroon ang batang ito sa kanyang tolda. Kung ito ay isang mahalagang gamot, dapat ba itong ibigay sa akin bilang isang doktor? Ngumiti si Master Miaoyan at lumingon kay Yang Yiu at sinabing, bagaman ito ang unang pagkakataon na nakita kita, narinig na kita noon pa. Huwag nating saktan ang harmony ngayon, okay? Bakit hindi mo ipakita kay Miao Shengshu kung ano ang nasa tent mo? Nakita ni Yang Yiu na sikat si Master Miaoyan ng EMI at malumanay siyang kinausap. Siya at si Ling Shu ay lumabas upang pigilan sila at talagang tinutulungan siya. Pagkatapos ng lahat, mula sa ibabaw, sina Miao Mao Tian at Mu Daoran ay may malaking bilang ng mga tao at isang malakas na puwersa. Kung talagang nag-away sila, magdusa siya. Kaya dapat ibigay ang mukha na ito kay Master Miaoyan. Higit pa rito, nakita niya si Mei Xing sa tabi ni Miaoyan. Sinabi niya, sundin mo lang ang mga salita ni Master Miaoyan. Napakagaling niyan. Alam ng batang kaibigan na siyang ang pangkalahatang sitwasyon. Pinuri ng kaunti ni Master Miaoyan si Yang Yiu. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kamay. May lumabas na bote ng pills sa kamay niya. Ibinuhos niya ang isang berdeng tableta at sinabing, may mga taong walang kahihiyan para sabihin na may isang mahalagang gamot ang lumitaw sa aking tolda. Ito ay isang likas na kayamanan. Napakawalan diya nila. Gusto nilang kunin ito para sa kanilang sarili. Biro lang. Sayang naman yun. Ang mga walang hiyang taong ito ay mabibigo. Kanina lang ako nag-purify ng mga tabletas sa tent. Ito ay ang panggamot na halimuyak na ibinubuga ng tabletang ito. Ito rin ang pill na pinino ko para sa anak ni Shentu Chenggang na si Shento Shi para gamutin ang kanyang mga meridian. Wala talagang mahalagang gamot. Nagbuhos si Yang Yiu ng meridian pill habang nagsasalita. Biglang lumakas ang halimuyak na panggamot at nagsimulang kumalat mula sa kamay ni Yang Yiu. Nagkaroon ng kaguluhan sa parang, at lahat ay natigilan. Hindi ko inaasahan na isang alchemist si Yang Yiu, at makakagawa siya ng mga ganoong advanced na elixir. Nirefresh lang nito ang pananaw sa mundo ng ilang tao. Bilang isang likas na sinaunang mandirigma, lahat ay nakakita ng mga elixir, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng gayong malinaw at bilog na mga elixir na may nakapagpapagaling na halimuyak na pumupuno sa buong lambak. Kailan lumitaw ang gayong alchemist sa sinaunang martial arts world? Hindi napigilan ni Ling Zuzi at Master Miaoyan na lumapit kay Yang Yiu, at pareho silang nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay kumislap ang isang figure, at ito ay ang matandang monghe mula kay Shaolin na lumapit din sa gilid ni Yang Yiu, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa elixir sa kamay ni Yang Yiu. Maraming matandang halimaw sa field ang may kaalaman at pagkatapos magtinginan, nakita nilang lahat ang hindi kapanipaniwala sa mga mata ng isa't isa. Alam ng ilang tao na ang elixir sa kamay ni Yang Yiu ay tiyak na hindi ang elixir na ipinakalat sa sinaunang martial arts world. Alam nila na ang ganitong uri ng elixir ay magagamit lamang sa mundo ng Shanhai Jia. May mga sinaunang talaan sa mga class eco ng iba't ibang sekta. Ang mga tabletas ba na pinino ng mga magsasaka ay ang tunay na mga tabletas. Ang mga pills na umiikot sa sinaunang martial arts world ay talagang mga peking pill na ginagaya ang mga pino ng cultivation world. Sa hitsura man o bisa, malayo ang mga ito sa mga pildores na pino ng mga tao sa mundo ng bundok at dagat. Ngayon si Yang Yiu ay may isang tunay na tableta para sa paglilinang sa kanyang kamay. At ang kalidad ng tableta ay talagang sariwang pino, na malinaw sa maraming tao. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid ni Yang Yiu. Nakita ni Yang Yiu ang mga ekspresyon ng ilang tao. Alam din niya na medyo nakakamangha ang pag-inom ng tableta ngayon, ngunit alam niyang kung hindi niya ito inilabas, mas malala kung maraming tao ang mag-iisip tungkol dito at maghinala na nakakuha siya ng ilang likas na kayamanan. Kaya pa-impol niyang inilabas ang meridian pill at ipinakita sa kanila. Matapos makita ang pagkagulat sa mga mukha ng matatandang lalaki, ngumiti si Yang Yian, lalo na pagkatapos makita ang ekspresyon ni Miao Mao Tian, inisya niya ito at sinabing, matanda, ito ang elixir na ginawa ko sa aking sarili. Hindi mo rin naman sasabihing mamahaling gamot, tapos sasabihin mong pag-aari mo, di ba?
Namula ang mukha ni Miao Mao Tian, at gusto niyang sampilan si Yang Yian hanggang mamatay, ngunit natatakot siya kina Ling Zuzi at Miao Huin, at ngayon ay naroon din ang matandang monghe mula sa Shaolin Temple. Ang tatlong ito ay hindi madaling guluhin, kaya hindi siya naglakas loob na gawin ito. Ang elixir na inilabas ni Yang Yian ay medyo isang sampal sa mukha, ngunit kung hindi siya magsasabi ng isang bagay, siya ay palaging nakakaramdam ng labis na kahihiyan. Sumulyap siya at nakita niya si Shento Shi. Talagang wala siyang magawa nang hilingin sa kanya ni Shento at ng kanyang anak na tretuhin ang kanilang mga meridian, ngunit ayaw niyang mawala ang kanyang reputasyon bilang isang santo, kaya bina-blackmail niya ang bukas palad na regalo ni Shento Chenggang at pinaalis si Shento at ang kanyang anak sa Miao Village, at sinabing ayaw niyang tretuhin sila. Dahil sinabi ni Yang Yian na gusto niyang gamutin ang mga meridian ni Shento Shi, guguluhin niya ito. Alam niya ang sitwasyon ng mga meridian ni Shento Shi. Isa lamang itong masamang sitwasyon ng hindi pagkakaunawaan. Lumingon ang kanyang mga mata at napansin niya, nakatingin kay Yang Yiu at Minishan, huwag kang maging kampante, bata. Huwag mong isipin na makakagawa ka ng mga table task at ang iyong mga mata ay nasa langit. Ang katotohanan na maaari kang gumawa ng mga table task ay hindi nangangahulugan na mayroon kang napakahusay na mga kasanayan sa medikal. Kung may kakayahan kang pagalingin ang mga meridian ni Shento Shi, hindi kita guguluhin ngayon. Hahaha, tumawa ng malakas si Yang Yiu, pagkatapos ay tumingin kay Miao Mao Tian at sinabing, nakakahiya ka, matandang lalaki. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Iniisip mo lang na mayroon kang napakahusay na mga kasanayan sa medikal at nais mong gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Okay, ngayon tutuparin ko ang iyong kahilingan, ngunit tumaya tayo. Kung pagagalinggan ko ang mga meridian ni Shento Shi, maglakas loob ka bang aminin sa harap ng lahat ng naruroon na ikaw ay isang kwek-kwek? Kabanata 513 Ako, Yang Yian, ay papatayin ka, Miao Mao Tian. Galit na galit si Miao Mao Tian sa mga mapanuksong salita ni Yang Yian, ngunit masyado siyang maingat sa kanyang reputasyon bilang master sa sinaunang martial arts world, kaya hindi siya nang ahas na sumang-ayon. Pagkatapos, saglit na nag-isip, sinabi niya sa malalim na boses, paano kung hindi mo mapagaling ang mga meridian ni Shento Shi? Paanong hindi nakikita ni Yang Yian na ang matandang ito ay may mga alalahanin at pinaikot ang kanyang hukbo? Ngunit kung nagtagumpay siya sa pagpino ng meridian peel, hindi pa rin ba niya mapapagaling ang mga meridian ni Shento Shi? Habang hawak ang meridian peel ng tubig ng buhay, pabayaan na ang meridian na problema ni Shento Shi, kahit na marami siyang problema, siguradong gagaling siya ni Yang Yian. Ngumisi siya at sinabi, kung hindi ko ito mapapagaling, matanda, kung gayon ito ay ayon sa gusto mo, ano ang gusto mo? Sa harap ng mga salita ni Yang Yian, si Miao Mao Tian ay talagang nataranta, dahil wala siyang nakikitang takot sa mga mata ni Yang Yian, tanging ang malakas na tiwala sa sarili. Maaaring mas mahusay ang mga kasanayan sa medikal ng batang ito kaysa sa akin. Nagsimulang magtaka si Miao Mao Tian sa kanyang puso. Ngunit sa dinami-dami ng tao sa field, nakagawa na siya ng malaking pangako. Kung hindi niya tatanggapin ang mga kondisyon ni Yang Yiu, parang sinisira niya ang kanyang reputasyon. Kahit na ano, mahirap nang umatras ngayon, at ang katawa-tawang taya na ito ay kailangang magpatuloy. Sa pagtingin kay Yang Yiu, malamig na sinabi ni Miao Mao Tian, anak, kung hindi mo mapagaling ang sakit ngayon, tatalikuran mo ang iyong pagtatanim. Maglakas loob ka ba? Walang hiya, unang nagmura ni Shento Chenggang. Ang kondisyon ni Yang Yiu kay Miao Mao Tian ay kung mapapagaling niya ang sakit, aaminin lang niya na siya ay isang kwek-kwek. Ngunit ngayon ang matandang si Miao ay talagang nagbigay kay Yang Yiu ng kondisyon na kung hindi niya mapagaling ang sakit, hahayaan niyang talikuran ni Yang Yiu ang kanyang paglilinang. Saang lupalop ng mundo naroon ang walang hiyang tao. Ito ay hindi patas, sigaw din ni Chen Ju at ng iba pa. Malamig na sumangot si Miao Mao Tian at sinabing, unfair ba? Isa akong medical master sa sinaunang martial arts world, at naabot ko na ang ikasyam na antas ng likas na pagiging perpekto. Ano ang Yang Yiu? Paano niya may kukumpara sa akin? Ikaw. May gustong sabihin si Shento Chenggang, ngunit naputol ito ni Yang Yiu. Okay, ipinapangako ko sa iyo, kung hindi ko magagamot ang mga meridian ni Shento Shi, tatalikuran ko ang aking paglilinang, sabi ni Yang Yiu sa bawat salita. Napangiti sina Miao Mao Tian at Mudauran nang marinig nila ito. Nais nilang mamatay na si Yang Yiu. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiu sa mahabang boses, ngunit, may isang bagay na gusto kong sabihin ng maaga. Dahil lahat ng naruroon ngayon ay kilalang figure sa sinaunang martial arts world, at alam kong hindi patas ang mga kondisyon mo sa akin, sumasang-ayon pa rin ako sa iyo dahil may tiwala ako. Kaya, ang usapin ngayon, gusto kong hilingin sa Daoist Lingshu, Master Miao Huin at lahat ng naruroon na maging saksi. Kung hindi ko magamot ang mga meridian ni Shento Shi, aalisin ko ang sarili kong paglilinang. Kung hindi mo ito gagawin, mangyaring hilingin sa lahat na tugisin ako, at ikaw. Gagawin din ito ni Miao Mao Tian. Kapag nagamot ko na ang mga meridian ni Shento Shi, tatawagan ko ang sarili kong kwek-kwek sa harap ng lahat,
at mula ngayon ay hindi na ako papayagang magsanay ng medisina sa sinaunang martial arts world. Kung hindi mo ito gagawin, mangyaring hilingin kay Lingsho, Master Miaoyan at lahat ng kapwa-tawista na naruroon upang maging saksi. Ako, si Yang Yiu, ay papatayin ka, Miao Mao Tian. Dare ko. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang buong madla ay nagkakagulo. Pinag-isipang mabuti ni Yang Yiu ang kanyang sinabi, ngunit talagang malupit ito. Hindi lang niya pinilit ang sarili sa bangin, ngunit hindi rin niya binigyan ng daan palabas si Miao Mao Tian. Dahil hindi kayang gamutin ni Yang Yian ang mga meridian ni Shen Toshi, kahit na natalo siya, kung hindi niya tatalikuran ang kanyang cultivation, siya ay hahabulin ng lahat. Ito ay walang alinlangan na isang dead end, sapat na malupit. Ngunit isipin ito mula sa ibang anggulo, hindi ba ang tiwala ni Yang Yian sa kanyang sariling lakas? Kung wala siyang tiwala na gamutin ang mga meridian ni Shen Toshi, maglalakas loob ba siyang magbiro sa sarili niyang buhay? Walang maglalakas loob na gawin ito, ngunit ginawa ito ni Yang Yian. Isa siyang tanga o baliw. Siyempre, may isa pang posibilidad na siya ay isang omnipotent evil genius. Hindi lang mataas ang kanyang cultivation, nakakagawa na rin siya ng mga table tasks, at ngayon ay mayroon na siyang medical skills, na hindi available sa buong mundo ng sinaunang martial arts. At ang mga salita ni Yang Yian kay Miao Mao Tian ay hinayaan din ni Lingshu Laodao at Miaoyan na pangasiwaan ang buong madla. Kung hindi matupad ni Miao Mao Tian ang taya, tiyak na hahabulin siya ng lahat, kahit na hindi sinabi ni Yang Yian na hahayaan niya ang Lingshu Daoist at madre ni Miaoyan na tugisin si Miao Mao Tian. Ngunit ang Lingshu Daoist at Miaoyan madre at ang iba pa ay pawang mga nangungunang figure sa sinaunang martial arts world ngayon. Kapag nagkasundo sila, siguradong magiging patas sila. Kung si Miao Mao Tian ay mangangahas na hindi tuparin ang kanyang pangako sa taya, ang mga taong tulad ni Lingshu ay hindi muna papayag. Mula sa pananaw ni Miao Mao Tian, bagamat hindi pinabayaan ni Yang Yiu ang kanyang paglilinang, hinayaan lamang niya itong aminin sa publiko na siya ay isang kwek-kwek na doktor at mula noon ay hindi na siya pinayagang mag-practice ng medisina sa sinaunang martial arts world. Sa panlabas, sinamantala ni Miao Mao Tian ang taya sa pagitan ng dalawa, at kailangang bayaran ni Yang Yiu ang halaga ng kanyang buhay. Gayunpaman, alam ng mga taong nakakilala kay Miao Mao Tian na ang paghiling kay Miao Mao Tian, isang matandang kilala bilang master sa sinaunang martial arts world, na talikuran ang pagsasanay sa medisina at talikuran ang titulo ng master na itinuturing niyang buhay niya ay mas seryoso kaysa sa pagpatay sa kanya. Kaya kung tutusin, mukhang seryoso ang taya sa pagitan ng dalawa, ngunit sa panlabas, natalo si Yang Yiu at nakuha rin ang simpatiya ng karamihan sa mga nanunood sa eksena. May bamulong on the spot na si Yang Yiu ay natalo at sinamantala ni Miao Mao Tian ang taya. Ang pagsasalita ay hindi sinasadyang bamaling kay Yang Yiu. Sa oras na ito, hinihintay ni Yang Yiu ang huling kumpirmasyon ni Miao Mao Tian, at gayon din ang lahat sa field. Ngumiti ang Daoist Lingsho kay Yang Yiu at sinabing, "Okay, ako ang magiging saksi. Ako ang magsusupervise sa inyong dalawa para i-execute ang taya. Kung ang natalong partido ay maglakas loob na bumalik sa kanilang mga salita at hindi isagawa ang taya, ako mismo ang kikilos." Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Master Miaoyan. Nagniningning ang mga mata ni Master Miaoyan. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Daoist Lingsho, sinabi rin niya, pumayag din ang matandang babae. Sasama rin sa kasiyahan ang matandang monghe. Amataba. Ang matandang monghe na si Shang Chen mula sa Shaolin Temple ang nagsalita. Natigilan si Lingsho at sinabing, hindi ko inaasahan na sasali si Master Wu Yu sa kasiyahan, may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses, at tila hindi magkasundo silang dalawa. Kung ikaw, Lingsho, ay maaaring sumali sa kasiyahan, bakit hindi ako, ang matandang monghe? Ngumuso ang matandang monghe na si Wu Yu. Ang Shaolin ang pinakamalaking sekta sa 8 pangunahing sekta pagkatapos ng Kunlun. Ang dalawang sekta ay palaging nag-aaway ng hayagan at palihim. Ito ay napakapangkaraniwan, at ang mga pamilyar sa kanila ay hindi nagulat. Sa pangunguna ng 3 pangunahing sekta ni Kunlun, Shaolin, at MA, ang natitirang puwersa ay nagpahayag din ng kanilang pagpayag na pangasiwaan ang taya sa pagitan ni Yang Yiu at Miao Mao Tian. Siyempre, hindi nagsalita ang Qingcheng, Shenzong, Yinyuman, Mizong, at Miao Village. Napagkasunduan ang taya, at sumang-ayon ang mga saksi. Ngayon si Miao Mao Tian na lang ang natitira upang kumpirmahin ito. Tiningnan ni Yang Yiu ang malungkot na mukha ni Miao Mao Tian at ang kumikislap na mga mata, at ngumisi, ano? Matandang Miao, hindi ka maglakas loob. Kahit isang junior na tulad ni Yang Yiu ay walang pakialam. Ano ang dapat ikatakot kapag si Miao Shengshou mismo ang nagmungkahi ng mga kondisyon, ang tagapagsalita ay ang munting monghe na apprentice ng matandang monghe na si Wu Yu ng Shaolin. Pinaikit ni Miao Mao Tian ang kanyang mga mata at nakitang iyon ang munting monghe. Nakakagulat, napatigil siya sa pagsasalita. Alam niya na ang munting monghe mula sa Shaolin ay isang kakaiba sa 10 manggagawa ng kasamaan. Siya ay napakalakas, at nasa likod niya ang matandang monghe na si Wu Yu.
Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Sa sulsol ng munting monghe, maraming tao sa karamihan ang nagsimulang himukin si Miao Maotian na kumpirmahin ito ng mabilis. Sa araw na ito, walang pagpipilian si Miao Maotian kundi magpatuloy. Okay, pumayag ako. Tingnan natin kung paano ka namatay, Yang Fengmo. Si Miao Maotian ay matigas pa rin sa panlabas, ngunit wala siyang tiwala sa kanyang puso. Mapapagaling kaya ni Yang Yiu ang mga meridian ni Shen Tushi. Masyadong kalmado ang ekspresyon ng mukha ng batang ito, kaya hindi sigurado si Miao Maotian. Tumawa si Yang Yiu at humakbang pasulong at bamulong sa boses na naririnig nilang dalawa, matanda, maghanda para sa iyong libing. Pagkatapos nito, malakas na sinabi ni Yang Yiu sa buong audience, mga kapwa ko practitioner, mangyaring lumapit. Ako, Yang Yiu, ay gagamutin ang mga meridian ni Shentoshi sa ilalim ng iyong mga ilong. Ngayon, hahayaan ko ang ilang tao na makita na ang medical master sa sinaunang martial arts world ay isang biro. Nakataas ang balbas ni Miao Maotianki at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yang Yiu. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nagalit, ngunit sinabi ng masama, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, bata. 5 taon na ang nakalipas, nakita ko na 70% ng mga meridian at acupoint ng Shentoshi ay na-block. Ngayon 5 taon na ang lumipas, at ito ay 10 taon na sa kabuuan. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo siya tretuhin. Hindi mo mapapagaling ang mga meridian ni Shentoshi 5 taon na ang nakakaraan, nang hindi sila seryoso. Ipinapakita lang nito na wala kang kakayahan. Ngumisi si Yang Yiu. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Shentoshi at inabot sa kanya ang isang meridian pill, na nagsasabing, pagkatapos inumin ang meridian pill na ito, maaaring makaramdam ka ng pangangilig sa buong katawan mo, ngunit kailangan mong kumapit, hindi ka makagalaw o makasigaw. Talagang hahayaan kitang tumayo ulit ngayon, kaya mo ba? Hinding-hindi makakalimutan ni Shentoshi ang dakilang kabaitan ni Master Yang ngayon, huwag kang mag-alala, gagawin ko talaga ito at makikipagtulungan sa paggamot. Mataimtim na sabi ni Shentoshi. Sa wakas ay naunawaan niya na si Yang Yiu ay pinilit ni Miao Maotian para sa kanya ngayon, at siya ay labis na naantig. Siya. Nakita din ang pagtitiwala sa mga mata ni Yang Yiu, at ang nalulumbay na puso ni Shentoshi ay hindi maipaliwanag na bumangon ng may pag-asa. Kabanata 514, Bagong Banal na Kamay. Matapos ipaliwanag kay Shentoshi kung ano ang maaaring mangyari sa panahon ng paggamot, pumasok si Yang Yiu sa malaking tent at kinuha ang pilak na karayom mula sa espasyo ng Chen Kunpot upang simulan ang paggamot. Nang makita ni Miao Maotian si Yang Yiu na inilabas ang pilak na karayom, siya ay natigilan saglit, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso, bumubulong, nagpapanggap. Alam ni Miao Maotian ang tungkol sa meridian na problema ni Shentoshi noon, at naisip na gagamit si Yang Yiu ng ilang espesyal na paraan para gamutin ito, ngunit hindi niya inaasahan na maglalabas siya ng mga pilak na karayom. Gustong tumawa agad ni Miao Maotian. Kung ito ay isang pangkaraniwang pangangatawan, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga pilak na karayom, ngunit si Shentoshi ay isang sinaunang mandirigma at siya ay isang sinaunang mandirigma ng ika-8 antas bago nagkaroon ng mga problema ang kanyang mga meridian. Paano siya mapapagaling ng isang pilak na karayom? Ito ay isang malaking biro. Agad na minamaliit ni Miao Maotian ang mga medikal na kasanayan ni Yang Yiu sa ilang antas. Ngumiti siya at nakipag-usap kay Mu Daoran at sa iba pang nakapaligid sa kanya, at ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya. Ang mabibigat na nanunood ay natigilan din sa mga pilak na karayom ni Yang Yiu. Hindi ba ginagamit ni Yang Fengmo ang karaniwang paraan ng acupuncture? Hindi ba biro ito? Tama na. Si Shento at ang kanyang anak ay naghahanap ng medikal na paggamot sa lahat ng dako sa loob ng maraming taon, ngunit walang resulta. Kung kayang gamutin ito ng pilak na karayom, matagal na sana itong gumaling. Tapos na ngayon. Si Yang Yiu ay tiyak na mabibigo. Akala ko ay naglakas loob si Yang Fengmo na hamunin si Miao Shengshou, kaya tiyak na may kakayahan siya. Ngayon parang sinusubukan lang niyang iligtas ang mukha. Sinong nagsabing hindi? Si Yang Yiu ay gumagawa ng isang malaking biro ngayon. Kung hindi niya ito mapagaling, mamamatay siya. Ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkalugi. Siya ay talagang bagong panganak na guya na hindi takot sa tigre. Hindi nakaapekto kay Yang Yiu ang magugulong talakayan ng mga tao sa likod niya. Nasa state of concentration siya ngayon at nakatutok. Si Ling Zuzi, Master Miaoen at ang matandang monghe ni Shaolin na si Wuyo ay hindi nagbigay ng anumang komento, ngunit nang ilabas ni Yang Yiu ang pilak na karayom, silang tatlo ay nagpakita ng bakas ng pagkabigo sa kanilang mga mata. Tanging sina Chen Fengzi at Chen Jumingju ng wudang lamang ang puno ng tiwala kay Yang Yiu. Nakita nila kung gaano kahanga-hanga ang acupuncture ni Yang Yiu. Gayunpaman, hindi sila nagsasalita sa oras na ito. Buong tiwala sila kay Yang Yiu at tatalunan ang mga taong ito sa mukha. Sa buong view ng karamihan, kinuha ni Yang Yiu ang unang pilak na karayom at marahang iwinagayway ito sa Shentoshi. Ginamit niya ang pinakamalakas na 108 na karayom ng Yin Yang 5 Elements Needle,
54 na mabilis at mabagal, yin at yang ay nagpupuno sa isa't isa. Noong una, ginamit niya ang mabilis na karayom. Sa isang iglap, talagang nagsagawa si Yang Yiyo ng 54 na karayom. Sa mga mata ng ilang tao sa paligid, isa lang itong karayom, isang wave lang ng kamay. Ngunit sa mga mata ng ilang mga master na naruroon, ito ay naiiba. Lalo na si Miao Mao Tian ay nabigla sa lahat. Siya mismo ay isang congenital 9-level great perfection. Malinaw niyang nakita na si Yang Yiyo ay nagsagawa ng 54 na karayom gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Panoorin ng mga tagalabas ang kaguluhan, pinapanood ng mga tagaloob ang kasanayan. Sa oras na ito, ang mapanuksong mukha ni Miao Mao Tian ay nanlamig. 54 na karayom ay natapos sa isang iglap. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao, kahit na ang Miao Mao Tian. Sinampal ni Yang Yiyan si Miao Mao Tian sa isang galaw lang nito. Nakita rin ni Ling Zuzi at ng iba pa ang Kat-Anji tanging acupuncture ni Yang Yiyan. Si Master Mihoe ng MA ay huminga at nagsabi, 54 na karayom ang nakumpleto sa isang hininga. Natatakot ako na ang mental na kapangyarihan ni Yang Xiaoyu ay umabot sa ika-9 na antas ng likas na mahusay na pagiging perpekto, matandang monghe ni Shaolin. Kinaikit ni Wuyu ang kanyang mga mata at sinabing, tingnan mong mabuti ang posisyon ng mga pilak na karayom sa katawan ni Shento Shi. Nang marinig ito, nilingan ito ni Ling Zuzi at Mihoe, at sa sumunod na sandali ay nagulat sila. Ang mga karayom ay nahulog sa isang forma sayon, bulalas ni Master Mihoe. Napakagandang acupuncture formation, ngayon marami akong natutunan. Nagniningning ang mga mata ni Ling Zuzi. Ang master ng sinaunang martial arts world ay babagsak, at siya ay isisilang na muli. Sabi ng matandang monghe na si Wuyo. Parehong natigilan sina Ling Zuzi at Mihoe nang marinig nila ang sinabi ni Master Wuyo, ngunit pagkatapos ay naintindihan nilang dalawa ang ibig sabihin ni Master Wuyo. Si Master Mihoe ay tumingin kay Yang Yiyo at sinabi sa sarili, oo, ang medikal na tagumpay ng batang ito ay malamang na hindi maihahambing sa Miao Mao Tian. Ngayon ay nakatakdang maging ang kamatayan ng isang matandang master at ang pagsikat ng isang bagong master. Maaaring hindi ito masamang bagay para sa sinaunang martial arts world. Oo, binubuli ni Miao Mao Tian ang sinaunang martial arts world sa kanyang mga medikal na kasanayan sa mga nakaraang taon. Matagal na siyang nawala sa kanyang etika sa medisina at pinamunuan niya ang kanyang buong mga alagad sa nayon ng Miao na kumilos ng walang ingat. Medyo sobra na talaga. Sabi ni Ling Zuzi na may singkit na mga mata. Amataba, sa tingin ko ay mas angkop para kay Yang Yiyo na maging master ng sinaunang martial arts world. Ang ginawa ng ilang tao sa Miao Village sa paglipas ng mga taon, noong naglakbay ako, maraming hinanakit ng mga tao laban sa Miao Village. Maaaring sinapian ng demonyo si Miao Mao Tian. Dapat mapuksa ang demonyo at magiging malinaw ang sinaunang martial arts world. Sabi din ni Master Wuyu sa malalim na boses. Ang tatlong higanteng nagrerango sa nangungunang tatlo sa 8 pangunahing sekta sa Kyushu, Kunlun, Shaolin, at MA, ay bumuo ng tacit na pag-unawa sa kanilang pag-uusap. Ang lahat ay nakasalalay sa mga pamamaraan ni Yang Yiyo. Kung talagang mapapagaling niya ang mga meridian ni Shen Toshi, ngayon ay nakatakdang maging kamatayan ni Miao Mao Tian. Kinaikit ni Ling Zuzi ang kanyang mga mata at sinabi. Oo, tingnan natin ang resulta. Sumang-ayon si Master Mihoe. Hindi malinaw na nagsasalita silang tatlo sa kanilang pag-uusap, ngunit lahat sila ay nagkakaintindihan sa kahulugan ng isa't isa. Sa katunayan, ang tunay na dahilan ay ang 4 na pangunahing sekta ng Qingcheng, Shenzong, Yinyuman at Misong ay nagsasabwatan upang buksan ang daluyan ng mundo ng bundok at dagat sa lihim na lugar. Ito ay isang bagay na ayaw makita ng iba't ibang sekta sa sinaunang martial arts world. Alam ng lahat ang mga kahihinatnan ng pagbubukas ng channel, na isang sakuna para sa mundo. Ang mga master sa likod ng Kunlun, Shaolin, MA at iba pang paaralan ay matagal nang nakatanggap ng balita, kaya natural na gusto nilang pigilan ito. Para sa mga taong tulad ni Lingsho, hindi nila gustong sumali ang Miao Village sa mga puwersang samaire sa daanan ng bundok dagat. Ngayon, nagkataong lumitaw si Yang Yiyo. Kasunod ng sanhi at epekto na ito, ang tatlong higanti ay handa ng salakay ng Miao Village upang bigyan ng babala ang mga puwersang iyon na pinamumunuan ni Qingcheng Shenzong na huwag gumawa ng gulo, lalo pat sumandal sa Qingcheng. Siyempre, ang saligan ay dapat na kayang gamutin ni Yang Yiyo ang mga meridian ni Shen Toshi at magpakita ng napakahusay na kasanayang medikal para palitan si Miao Mao Tian. Para kay Miao Mao Tian, ang master ng sinaunang martial arts world, talagang malaki ang epekto nito. Bilang isang sinaunang martial artist, hindi may iwasang masugatan. Sa mga seryosong kaso, kailangan talaga ang paggamot ni Miao Mao Tian. Sa makatuwid, ang lahat ay magiging mapagpakumbaba sa lihim na lugar sa paglipas ng mga taon, at bibigyan ng prioridad si Miao Mao Tian na may mga likas na materyales at kayamanan na kabilang sa medikal na paraan, upang siya ay maging isang master ng sinaunang martial arts world at gamutin ang mga sakit at pinsala para sa lahat.
Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, si Miao Mao Tian ay naging mas mapagmataas, na matagal nang hindi nasisiyahan sa ilang pangunahing puwersa na pinamumunuan ni Kunlun. Kung hindi dahil sa pangangailangan para sa talento at akumulasyon sa sinaunang martial arts world, matagal na sana silang kumilos laban kay Miao Mao Tian. Ngayon ay lumitaw ang isang Yang Yiu, na dahilan upang makita ng mga higanti ng tatlong pangunahing puwersa ang isang taong maaaring palitan si Miao Mao Tian. Kung matagumpay na napagaling ni Yang Yiu ang mga meridian ni Shen Tushi, sapat na upang ipakita na ang mga kasanayan ni Yang Yiu sa medisina ay mas malalim kaysa sa Miao Mao Tian. Sa oras na iyon, ang pagpatay kay Miao Mao Tian ay isang foregone conclusion. Hindi alam ni Yang Yiu sa bukid kung ano ang iniisip ni Ling Zuzi, Master Miao Yin, at ng matandang monghe na si Wuyo. Kung alam nila, siguradong matatawa sila. Matapos makumplito ang mabilis na acupuncture, papasok ito sa mabagal na yugto ng acupuncture. Ang susunod na 54 na acupuncture, bawat isa ay kumonsumo ng maraming kanyang tunay na enerhiya at lakas ng pag-iisip, ngunit ito rin ay isang mahalagang hakbang. Habang nahuhulog ang mga karayom, nalaman ng espiritual na kamalayan ni Yang Yiu na ang mga acupoint na hinarang ni Shen Toshi ay nagbago. Ito ay dahil sa epekto ng nakaraang meridian peel. Ang Yin-Yang 5 Elements Formation ay ang kapangyarihan upang piliting buksan ang mga acupoint at meridian ni Shen Toshi, habang ang kapangyarihan ng meridian peel ay protektahan at ayusin ang mga meridian na nasira habang ginagamit. Om! Ang nanginginig na tunog ng pilak na karayom ay malinaw na ipinadala sa mga tainga ni Shen Toshi. Habang patuloy itong ginagamit ni Yang Yian, naramdaman ni Shen Toshi ang sakit ng mga meridian sa kanyang katawan na nag-aapoy, at patuloy na pangangilig. Kumakalat sa buong katawan niya, ang isang karayom ay mas malakas kaysa sa isa pa. Sa butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo, hindi napigilan ni Shen Toshi na sumigaw, ngunit napaatras siya ng mga salita ni Yang Yian. Kung gusto mong bumangon muli at gustong makamit ang mas matataas na tagumpay sa martial arts sa hinaharap, huminga ka. Kung sisigaw ka, masasayang lahat ng pinaghirapan mo dati. Tandaan mo, sisirain din ako ng iyong pagsigaw. Blanko ang ekspresyon ng mukha ni Yang Yian, at tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang inutusan niya si Shen Toshi. Napaka-espesyal ng sitwasyon sa katawan ni Shen Toshi. Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay naipon sa kanyang mga meridian at acupoints. Ito ang lahat ng likas na kayamanan na ibinigay sa kanya ni Shen Tuchenggang upang kunin sa nakalipas na 10 taon. Gayunpaman, dahil sa pagbara ng kanyang mga meridian, hindi pa sila nakolekta sa kanyang dantian, at lahat sila ay nanatili doon. Kabanata 515, si Shento at ang kanyang anak ay bumalik sa kanilang mga puso. Sa tuwing itinurok niya ang kanyang tunay na chi sa katawan ni Shen Toshi, nangangailangan ito ng maraming pagsisikap. Masasabing ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gamutin ang mga meridian ni Shen Toshi. Si Shen Toshi ay sisigaw na sana, ngunit pagkasabi ni Yang Yiu ay nagpigil siya. Alam niyang tama si Yang Yiu. Upang gamutin ang kanyang mga meridian, hinarang ni Yang Yiu at Miao Mao Tian ang kanilang buong paglilinang. Kung ikukumpara sa paglilinang ni Master Yang, at kung ikukumpara sa aking kakayahang tumayong muli sa hinaharap, ang kaunting sakit na ito ay wala. Kakayanin ko. Pinalakas ni Shen Toshi ang kanyang sarili sa kanyang puso, at naging matatag ang kanyang mga mata. Ngumiti si Yang Yiu at nagpatuloy sa pagbibigay ng acupuncture. Sa countdown hanggang sa huling acupuncture, ang ngiti sa mukha ni Yang Yiu ay naging mas matindi, dahil binuksan niya ang mga nakablock na meridian ni Shen Toshi. Ang acupuncture ay ginamit upang pilitin ang tunay na chi na buksan ang mga ito, at pagkatapos ay ang siglang nilalaman ng meridian peel ay patuloy na nilinang upang ayusin ang mga meridian na sapilitang binuksan. Katumbas ito ng pagrikas ng mga meridian ni Shen Toshi. Ang kanyang mga meridian ay magiging mas matigas at mas malawak kaysa dati. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Shen Toshi ay magiging isang makapangyarihang halimaw. Sa ilang sandali, huminga ng malalim si Yang Yiu at tinusok ang huling nakaharang na acupoint ng Shen Toshi. Boom boom boom. Habang bumagsak ang acupuncture, sunod-sunod na mga mapurol na dagandong ang tumunog sa katawan ni Shen Toshi, at isang malakas na hininga rin ang lumabas mula kay Shen Toshi, at patuloy na tumataas ang kanyang hininga. Ang espiritual na enerhiya ng nakapalibot na langit at lupa ay natipon mula sa lahat ng direksyon at ibinuhos sa katawan ni Shen Toshi na parang ahas na lumulunok ng balyena. Ang problema sa meridian ni Shen Toshi ay hindi lamang ganap na binuksan at inayos ni Yang Yiu, ngunit pagkatapos ding ma-unblock ang mga meridian, ang espiritual na enerhiya na naipon sa kanyang katawan sa loob ng 10 taon ay nagsimulang umikot at patuloy na nagpino. Ang paglilinang ng Shen Toshi ay nagsimulang umunlad at sumilip sa isang iglap. Napatulala ang lahat. Ang bawat isa ay isang congenital na sinaunang mandirigma, at alam ng lahat na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na nagtitipon patungo sa Shen Toshi sa sandaling ito ay tanda ng kanyang pagpapabuti sa paglilinang. Ang Yang Yiu na ito ay talagang nagpagaling sa mga meridian ni Shen Toshi. Hindi ba?
Sinabi ko na talagang hindi ordinaryong tao si Yang Yio. Tingnan mo, pinagaling niya ang mga meridian ni Shen Toshi, tama ba? Sok, hindi yan ang sinabi mo kanina. Sinabi mo na si Miao Mao Tian ay may napakahusay na medikal na kasanayan. Talaga, hindi ko sinabi yun. Malamang mali ang narinig mo. Palagi akong optimistiko tungkol kay Yang Yio. Nagsimulang magdebate ang mga nanunood A at B. May iba pang bamantong hininga, hindi lamang pinagaling ni Yang Fengmo ang mga meridian ni Shen Toshi, ngunit ginawa rin siyang masira ang kanyang cultivation. Very technique talaga yan. Mukhang ang medikal na kasanayan ni Yang Yio ay mas mahusay kaysa sa Miao Mao Tian. Siya, hinaan mo ang boses mo, hinahanap mo ang kamatayan, mag-ingat na huwag marinig ni Miao Shengsho. Anong kinakatakutan mo? Gusto ko talagang makita si Miao Mao Tian na sumisigaw na kwek-kwek siyang doctor in a while, hehe. Mawawala na ng mukha si Miao Mao Tian sa pagkakataong ito. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang mga usapan ng mga nanunood. Si Miao Mao Tian mismo ay natural na nakakarinig sa kanila. Siya ay isang congenital 9th level grade perfection. Ang mga talakayan ng mga taong ito ay malinaw na ipinadala sa kanyang mga tainga. Sa oras na ito, ang mukha ni Miao Mao Tian ay nagbago mula sa asul hanggang puti, at ang kanyang mga mata ay nanatili kay Yang Yio, patuloy na nagbabago. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Si Ling Zuzi, Master Miaoyan, at ang matandang monghe na si Wu Yu ng Shaolin, pagkatapos mabigla, ay nagkatinginan at nakita ang pagpatay sa mga mata ng isa't isa. Siyempre, ito ay naglalayong kay Miao Mao Tian, tulad ng kanyang tahimik na pag-unawa, ngayon ay hindi lamang pinagaling ni Yang Yian ang mga meridian ni Shen Toshi, ngunit ginawa rin ang Shen Toshi na makalusot sa mismong lugar. Ipinakita na nito na ang mga kasanayang medikal ni Yang Yian ay higit na nakahihigit sa Miao Mao Tian. Sa mata ng tatlong tao, kung hindi matupad ni Miao Mao Tian ang taya sa pagitan nila ni Yang Yian, mapapatay na lang siya ng tatlo. Depende ito sa kung paano magpipigil si Miao Mao Tian. Batay sa kanilang pag-unawa sa Miao Mao Tian, malamang na hindi kompromiso si Miao Mao Tian. Sa oras na ito, mahina ang katawan ni Yang Yian at inaalalayan ni Chenju at ng iba pa para maupo. Tumingin si Shen Tuchengang sa kanyang anak na si Shen Toshi na nagsasanay pa rin, at naramdaman niyang nakalusot siya sa primary level ng ikasyam na antas ng likas. Excited talaga siya. 10 taon, isang buong 10 taon, ang kanyang anak na si Shen Toshihong ay tumayong muli, at ang kanyang paglilinang ay natuloy. Lahat ito ay regalo ni Yang Yian. Ang mukha ni Shen Tuchengang ay nanginginig sa pananabik. Yumuko siya ng malalim kay Yang Yio at sinabing, Master Yang, maraming salamat. Salamat. Kasamang dawis na si Shento, mangyaring tumayo ng mabilis, si Yang Yio ay pumunta upang tulungan si Shen Tuchengang na makatayo, ngunit sa halip na tulungan siyang tumayo, si Shen Tuchengang ay lumuhod sa lupa at malakas na sinabi, Master Yang, wala akong paraan upang mabayaran ang dakilang kabaitan sa aking Shento na ama at anak. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga masters ng sinaunang martial arts world, hiniling ni Shen Tuchengang kay Master Yang Yio na tanggapin ang aking Shento na ama at anak. Mula ngayon, handa na kaming mag-ama na pagsilbihan si Master Yang bilang pinuno ng Yunmen. Si Yang Yio ay gumugol ng napakaraming enerhiya para lamang kay Shen Tuchengang na sabihin ito. Mapatlaman ang kanyang mukha, labis ang tuwa sa kanyang puso. Tumawa siya at sinabing, isang pagpapala para sa Yunmen na ang fellow Daoist Shento ay makasali sa aming pamilyang Yunmen. Wala na akong mahihiling pa. Pangako, bumangon ka agad. Bakas din sa mukha ni Shen Tuchengang ang kagalakan, at malakas niyang sinabi, binabati ni Shen Tuchengang ang master. Pagkatapos ng mataimtim na isagawa ang seremonya ng pagbibigay-pugay sa amo, tumayo siya. Bilang isang matandang lalaki sa mundo ng martial arts, hindi mabibigo si Shen Tuchengang na makita ang potensyal ni Yang Yio sa hinaharap. Nang hindi binabanggit ang pangmatagalan, ang alchemy at mga medikal na kasanayan ni Yang Yio na ipinakita ngayon ay gagawin siyang isang mahusay na master sa sinaunang martial arts world sa hinaharap. Sumama siya sa Yunmen dahil sa taos-pusong pasasalamat, at dahil din sa isa siyang casual na cultivator, palaging parang lumulutang na walang ugat. Kahit na ito ay para sa kanyang anak na si Shen Toshi, handa siyang sumali sa Yunmen, at si Yunmen lamang ang nag-iisa sa buong sinaunang martial arts world na nang ahas na tumanggap ng mga casual na magsasaka. Sa puso ni Yang Yian, ang pinahahalagahan niya ay ang talento at potensyal ni Shen Toshi. Nang suriin niya ang mga meridian ni Shen Toshi, nalaman niya na si Shen Toshi ay may single line na gintong espiritual na ugat. Kapag ang espiritual na ugat na ito ay lumago, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay lubhang nakakatakot. Bilang karagdagan sa 10 taon ng espiritual na enerhiya na naipon sa katawan ni Shen Toshi, pagkatapos malutas ang kanyang problema sa meridian, naniniwala si Yang Yian na kaya niyang makapasok sa ikasyam na antas ng likas sa isang iglap. Napatunayan ng mga katotohanan na mali ang kanyang pagtatansya. Si Shen Toshi ay nakapasok sa pangunahing antas ng ikasyam na antas ng likas sa isang iglap, at ang kanyang paglilinang ay lumalaki pa rin. Matapos tulungang bumangon si Shen Tuchengang, ang mga mata ng lahat ay muling nakatuon kay Shen Toshi,
at lahat sila ay gustong makita kung saang antas ang paglilinang ni Shen Tochenggang ay maaaring mapabuti. Ito ay talagang dahil ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na natipon ni Shen Toshi ay napakalaki. Pagkatapos ng isang mapurol, boom! Si Shen Toshi ay nakalusot mula sa pangunahing antas ng ikasyam na antas ng katutubo hanggang sa intermediate na antas, at nagpatuloy sa pag-akyat ng walang tigil. Kinuha ito. Wala pang 5 minuto upang maabot ang intermediate level ng ikasyam na antas ng katutubo, na talagang nakakatakot. Ngunit sa palagay ni Yang Yian, normal lang iyon, dahil mayroon ng espiritual na enerhiya si Shen Toshi na halos na materialize na, at ngayong nabuksan na ang kanyang mga meridian, normal lang na tumaas ang pisikal na enerhiya sa loob ng maikling panahon. Boom! Sinundan ng isa pang tunog. Hingal na hingal ang isang tao sa field. Oh my God, nasa advanced 9th level na siya ng innate realm, at tumataas pa rin ang momentum niya. Ito, ang ritmo ng pag-abot sa dakilang kasakdalan ng ikasyam na antas ng likas na kaharian sa isang iglap. Hindi ko inaasahan na si Shen Toshi ay mayroon ding napakataas na talento sa paglilinang. Hindi mo alam ito, tama. Narinig ko na naabot na ni Shen Toshi ang ika-8 antas ng likas na kaharian 10 taon na ang nakararaan, nang walang problema sa kanyang mga meridian. Bukod dito, si Shen Toshi ay 27 taong gulang lamang nang makamit niya ang likas na kaharian. Narinig ko na ang halimaw mula sa Zonqing sa Kunlun ay mga 28 taong gulang din nang maabot niya ang likas na kaharian. O aking Diyos, kung hindi dahil sa problema sa kanyang mga meridian, maaaring isa si Shen Toshi sa 10 halimaw. Sigurado. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang bagay na iyon, nagkaroon ng isa pang dagandong sa katawan ni Shen Toshi, boom. O aking Diyos, ang ikasyam na antas ng likas na kaharian ay perpekto na. Isa pang halimaw ang ipinanganak. Ang ganda ng Shen Toshi. Ngumiti si Yang Yiyo. Ang pagsulong ni Shen Toshi sa mahusay na pagiging perpekto ng likas na kaharian ay lampas sa kanyang inaasahan, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Ang kanyang ama, si Shen Tochenggang, ay sumama na sa Yunmen sa ngalan niya, na nangangahulugan na sa hinaharap ay magkakaroon din si Yunmen ng isang disipulo na maihahambing sa 10 halimaw. Pagkatapos niyang i-promote sa ikasyam na antas ng likas na kaharian, ang hininga at espiritual na enerhiya sa Shen Toshi ay nawala. Binuksan niya ang kanyang mga mata at naglakad papunta kay Yang Yiyo, na nagbibigay galang din sa master. Sa puntong ito, bumalik si Shento at ang kanyang anak sa kanilang mga puso, at tinanggap ni Yang Yiyo ang dalawang Panginoon. Pagkatapos ng ilang magalang na salita, ngumiti si Yang Yiyo at tumingin kay Miao Maotian at sinabing, Miao Shengsho, oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Sobrang kinutya ni Miao Maotian si Yang Yiyo, paano siya makakalimutan ni Yang Yiyo? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, lahat ng nasa field ay tumingin kay Miao Maotian. Kasama sina Ling Shuzi Miehoen at matandang monghe na si Wuyo. Si Miao Maotian, na naging focus, ay may malungkot na mukha na malapit ng tumulo ng tubig. Talagang hindi niya inaasahan na magagawang gamutin ni Yang Yiyo ang mga meridian ni Shen Toshi. Ngayon hindi lamang niya ito pinagaling, ngunit pinahintulutan din niya ang paglilinang ni Shen Toshi na makapasok sa ikasyam na antas ng likas na kaharian, na nakatayo sa gitna ng mga master ng sinaunang martial arts. Sa oras na ito, kailangang harapin ni Miao Maotian ang daan-daang tao na tinawag siyang kwek-kwek at nangakong titigil sa sinaunang martial arts world. Walang duda na gusto nila siyang patayin. Ngunit sa pagmamasid sa kanya ng Daos Ling Zuzi at Master Miehoen, wala siyang paraan para umatras. Habang tumatakbo ang kanyang isipan, si Miao Maotian ay tumingin kay Yang Yiyo na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Naisip niya na hanggat pinatay niya si Yang Yiyo, magiging kanya pa rin ang sinaunang martial arts world. Siya humakbang pasulong at lumakad patungo kay Yang Yiyo, dahan-daang nagsabi, okay, tutuparin ko ang aking pangako. Ako, si Miao Maotian, ay, pagkatapos sabihin ito, biglang sinampal ni Miao Maotian si Yang Yiyo gamit ang kanyang palad at baliw na sinabi, papatayin kita. Ang lakas ng loob mo. Napakatapang ni Miao Maotian. How dare, galit na galit si Ling Zuzi at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na biglang sasalakayin ni Miao Maotian si Yang Yiyo. Kabanata 516, isang deterrent effect. Sa orihinal, nakita ng lahat ang maputlang mukha ni Miao Maotian nang magsalita ito, na siyang pasimula sa pagsasabing si Miao Maotian ay isang quack doctor. Pero sinong mag-aakala na ang matandang ito ay manloloko at biglang sasampalin ng palad si Yang Yiyo? Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, nasa kaliwat kanan ang mag-ama ni Shen Tu. Hindi na niya kailangang kumilos, at kakayanin ito ng mag-ama. Naniniwala si Yang Yiyo na ang ama at anak ni Shen Tu ay hindi mananatiling walang malasakit. Isa rin itong pagsubok. Oo nga, malamig na ngumuso si Shen Tushi, nanguna at humakbang pasulong para hamarang sa harap ni Yang Yiyo, at sinuntok ang palad ni Miao Maotian. Si Shen Tochenggang ay hindi pumayag na mahuli, at siya at ang kanyang anak na si Shen Toshi ay inatake si Miao Maotian mula sa kaliwa at kanan.
Nakita ni Ling Zuzi at ng iba pa na gumaan ang loob ng ama at anak ni Shen Tu. Talagang natatakot sila na si Yang Yiyo ay magdusa ng pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang Miao Mao Tian ay ang mahusay na pagiging perpekto ng likas na ikasyam na antas, at si Yang Yiyo ay ang advanced na paglilinang ng likas na ikasyam na antas, na may pagkakaiba ng kalahating antas. Ngunit sa huling yugto ng Xiantian, ang pagkakaiba ng kalahating antas ay isang mundo ng pagkakaiba. Sa kabutihang palad, ang ama at anak ni Shen Tu ay nasa tabi ni Yang Yian, at si Shen Tushi ay umaban pa lamang sa ikasyam na antas ng Xiantian. Kasama ang kanyang ama na si Shen Tu Chenggang, na isang mataas na antas ng Xiantian ikasyam na antas ngunit hindi mas mababa sa mahusay na pagiging perpekto sa mga tuntunin ng lakas, si Yang Yian ay hindi masasaktan kapag kaharap si Miao Mao Tian. Sa mga mata ni Ling Zuzi at ng iba pa, talagang hindi gumagalaw si Yang Yian, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay nagpapakita na naging maingat siya laban kay Miao Mao Tian. Little Fox, napabuntong hininga si Ling Zuzi sa kanyang puso. Sa isang iglap, magkasamang nag-away ang mag-ama ni Shen Tu at Miao Mao Tian. Bang! Isang malakas na tunog ang ginawa matapos magbanggaan ang mga kamao at palad. Ang makapal na alikabok ay itinaas sa bukid ng malakas na tunay na enerhiya ng tatlong tao. Ang pangharap na labanan, sa mga mata ni Yang Yian, si Miao Mao Tian, ang matandang bagay na ito, ay talagang pambihira sa lakas. Madali niyang haharapin ang mag-ama ni Shen ng mag-isa. Kung tutuusin, siya ay isang veterano ng ikasyam na antas ng Xiantian, na iba sa bagong promote na mahusay na pagiging perpekto. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso habang pinapanood ang labanan sa field. Makikita na si Shen Tu Shito, na na-promote pa lang sa Great Perfection, ay medyo awkward pa rin sa pakikipaglaban kay Miao Mao Tian. Una, may agwat sa lakas, at pangalawa, kulang ang karanasan sa pakikipaglaban. Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang ama na si Shen Tu Chenggang, si Shen Tushi ay maaaring malubhang na sugatan ni Miao Mao Tian. Ang pagkilos ngayon ni Miao Mao Tian ay nagpakita na hindi tinupad ng matanda ang kanyang pangako. Sa ganitong paraan, kahit na pinatay siya ni Yang Yiyo, hindi ito maituturing na paglabag sa tuntunin na bawal ang pakikipaglaban sa lambak. Bukod dito, si Ling Zuzi at ang iba pa ay naging saksi rin sa taya sa pagitan ng dalawa. Ang hindi pagtupad ni Miao Mao Tian sa kanyang pangako ay isang disguise na sampal din sa mukha ni Ling Zuzi at iba pang matandang halimaw. Naniniwala si Yang Yiyo na hindi nila pababayaan si Miao Mao Tian. Bilang karagdagan, ang mga mata ni Yang Yiyo ay palaging nasa isang binata sa bukid. Ang binatang ito ay kasama na ni Miao Mao Tian mula pa noong una. Hindi na kailangang magtanong, dapat ay galing siya sa nayon ng Miao. Ang dahilan ng pagbibigay pansin sa binatang ito ay hindi lamang dahil siya ay nasa tabi ni Miao Mao Tian mula pa noong una, ngunit dahil din sa pakiramdam ni Yang Yian na ang binatang ito ay may kakaibang aura ng paglilinang, isang kakaibang pakiramdam, na parang ang binatang ito mula sa nayon ng Miao ay hindi isang tao, ngunit isang hayop o isang uod. Sa madaling salita, napakakakaiba, maging ang pananamit ng binata ay iba ang hitsura sa mga ordinaryong tao, nakasuot ng magarang damit, na may tatlong malalaking tirentas sa ulo. Kung wala siyang makapal na buhok at malalaking mata, mukha siyang babae sa likod. Ang punto ay hindi dapat maliitin ang paglilinang ng martial arts ng binata. Gaya niya, nasa advanced realm din siya ng 9th level ng innate realm. Mula sa paglipat ni Miao Mao Tian hanggang ngayon, nalaman ni Yang Yian na sinadya o hindi sinasadyang sumulyap sa kanya ng ilang beses ang binatang ito, at sa wakas ay itinuon ang kanyang mga mata sa field. Tinanong ni Yang Yiyo si Chenju sa tabi niya, "Chenju, kilala mo ba kung sino ang binatang may tatlong tirentas sa ulo?" Tumingin si Chenju at sinabing, "Guro, alam ko talaga ito. Ang taong ito ay tinatawag na Miao Long. Siya ang young master ng Miao Village at ang ikalima sa nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan. Kaya siya ay isang karakter pa rin," sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Mataimtim na sinabi ni Chenju, "Guro, ang sinumang makakasama sa listahan ng nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan ay hindi isang simpleng tao. Huwag maging pabaya. Ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay tinatawag na mga manggagawa ng kasamaan ay dahil sila ay hindi pangkaraniwan. Ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang lumaban sa iba't ibang antas." Naalala ni Yang Yiyo sina Ding Chan at Mu Chencheng, ang mga manggagawa ng kasamaan na namatay sa kanyang mga kamay. Sila ay nasa ika-8 at ika-9 na ranggo. Noong lumaban sila, ipinakita nila ang kapangyarihan ng nakuhang bloodline, na talagang pambihira. Hindi banggitin ang nangungunang 5 karakter sa nangungunang 10 manggagawa ng kasamaan. Tumanggo si Yang Yiyo kay Chen para ipakita na alam niya. Nang pinag-uusapan ni Yang Yiyo at Chenju ang Miao Long, isang dagandong ng dragon ang biglang tumunog sa field. Paglingon niya, nakita niya si Shen Tu Chenggang, ang Xuanyin Jiaolong sa kanyang kamay ay kumikinang, at ang espiritual na enerhiya ay pabago-bago. Hinampas niya ng malakas si Miao Mao Tian. Nang bunuti ni Shen Tu Chenggang ang Xuanyin Jiaolong sa kanyang kamay, isang kulay abong itim na anino ng dragon ang lumitaw sa mahinang kinang ng mahabang letigo,
at ibinuka ang dagwang bibig nito at pumunta sa Miao Mao Tian na may mahabang dagandong. Tila lalamunan nito si Miao Mao Tian sa isang lagok. Gayunpaman, si Shen Toshi ay may malalim na sugat sa kanyang kaliwang braso na makikita hanggang sa buto. Dapat ay nasugatan ito ni Miao Mao Tian noong kachat niya si Chen Ju kanina lang. Dahil dito, nalantad si Shen Tochenggang matapos makitang nasugatan ang kanyang anak, at inilunsad niya ang kanyang malakas na pag-atake. Nag-iipon ng enerhiya si Xuanyin, nasa langit na naman si Jiaolong. Si Shen Tochenggang ay umungal at ang Xuanyin Jiaolong ay gumawa ng mahabang dagandong, at ang anino ay hinawakan ng husto si Miao Mao Tian. Malamig na sumangot si Miao Mao Tian, at isang solemn na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang dragon ni Shen Tochenggang at sinunggaban siya. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng malamig na liwanag, ngunit dalawang maliliit na lumilipad na kutsilyo ang lumitaw sa bawat isa sa kanyang mga kamay, na tila mga surgical na kutsilyo. Agad silang lumipad patungo sa Xuanyin Dragon Whip ni Shento. Swoosh! Ang dalawang maliliit na lumilipad na kutsilyo ay isang daliri lamang ang haba, ngunit pagkatapos lumipad mula sa kamay ni Miao Mao Tian, lumaki ang mga ito sa malamig na hangin at naging dalawang malalaking kutsilyo na halos 3 metro ang haba sa isang kisap mata, isang yin at isang yang, isang malamig, at isang nagniningas at mainit. Ramdam ni Yang Yiyo ang lamig at init mula sa malayo. Ow! Boom! Nag-intersect ang Xuanyin Jiaolong transformation ni Shen Tu at ang dalawang lumilipad na kutsilyo ni Miao Mao Tian, na gumawa ng nakakagulat na tunog. Ngunit sa oras na ito, ang kamay ni Miao Mao Tian ay kumikislap ng liwanag at dalawang lumilipad na kutsilyo na eksaktong katulad ng dati ay lumitaw, at lumipad muli patungo kay Shen Tochenggang. Nako, natatakot si Shen Tochenggang na mahirapan. Balitang-balita na si Miao Mao Tian ay may isang set ng top-grade magic weapons, 7-star flying knives. Ngayon, 4 na, at dapat 3 pa. Nag-aalalang sabi ni Chen Ju. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ang mga salita, at tumangala. Oo nga, ang kamay ni Miao Mao Tian ay pumutok muli, at pagkatapos ay lumipad ang 2 o 3 lumilipad na kutsilyo, na talagang isang buong 7 lumilipad na kutsilyo. Ang bawat isa sa kanila ay naging isang higanteng espada na 3 metro ang haba, at lumipad sa iba't ibang direksyon patungo kay Shen Tochenggang at sa kanyang anak. Pagkatapos, na may panunuya sa kanyang mga mata, iwinagayway ni Miao Mao Tian ang kanyang kamay sa hangin kay Shento at sa kanyang anak, at isang makapal na dilaw na ambon ang lumitaw sa kanyang kamay. Nako, nakakalason na hamog, lahat ay umatras. Si Ling Zuzi ang sumigaw. Sa oras na ito, lumipat si Miao Long, na pinapansin ni Yang Yiyo. Sa isang iglap, sumugod siya patungo sa Shen Tochenggang. Malamig na sumangot si Yang Yiyo, humakbang pasulong, at sumugod din sa field. Dapat matapos ang labanan sa oras na ito. Sa sandaling ito, halatang kinuha ni Miao Mao Tian ang kanyang trompeta at nagsimulang lumaban para sa kanyang buhay. Natural na hindi panuuri ni Yang Yiyo na nasasaktan si Shento at ang kanyang anak. Ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kanyang kamay, at tinaga niya si Miao Long na gustong palakasin si Miao Mao Tian. Kasabay nito, ang kanyang isip ang nagtulak sa Dragon Scale upang patayin si Miao Mao Tian ng direkta. Binitawan niya ang isang kamay, gumalaw sa kanyang tenga, at inutusan ang mukha ng tao na espiritong insekto na salakayin si Miao Mao Tian mula sa likuran. Dahil walang hiya si Miao Mao Tian, wala siyang pakialam. Ang matandang bagay na ito ay dapat patayin ngayon. Hindi para sa anumang bagay, para lamang mag-iwan ng malalim na impresyon sa mga mata ng mga matandang halimaw na ito. Kung ipinakita niya ang kanyang lakas at hindi papatayin si Miao Mao Tian, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang mag-iisip tungkol sa kanya sa likuran niya pagkatapos pumunta sa lihim na lugar. Sa totoo lang, natatakot si Yang Yiyo kay Ling Zuzi at sa iba pang matandang halimaw. Pagkatapos ng agarang pag-atake, upang patayin si Miao Mao Tian sa isang iglap at makamit ang epekto ng pagpigil, sumigaw pa nga si Yang Yiyo sa kanyang puso, "Matanda, makipagtulungan sa akin na patayin si Miao Mao Tian. Ikaw lang ang magulo." Nagreklamo si Yun Changxi, ngunit tumugon sa unang pagkakataon. Alam ni Yang Yiyo na ang tugon ng master ay ang pinakamahusay na senyales, na nagpapahiwatig na tutulungan niya siya. Hinampis niya ng espada si Miao Long dahil ayaw niyang samantalahin ni Miao Long ang sitwasyon at saktan si Shen Tu at ang kanyang anak. Ang pangharap na pag-atake ni Long Lin ay upang lituhin si Miao Mao Tian at hayaan ang mga insektong umatake mula sa likuran. Binati niya ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi upang patayin siya ng isang welga, upang makamit ang isang epekto ng pagpigil, at bilang isang backup din para sa kaligtasan. Sa totoong paghaharap, bagamat tiwala si Yang Yiyo na makakalaban niya si Miao Mao Tian, tiyak na hindi niya mapapatay ang matandang immortal na ito sa isang iglap sa maikling panahon. Kabanata 517, halos mapatay agad. Sa tulong ni Master Yun Changxi, iba ito. Hanggat nakikialam ang matanda sa kaluluwa ni Miao Mao Tian, tiyak na mamamatay ito. Dahil ginamit ni Yang Yiyan ang lahat ng pandaraya sa kanyang kamay. At sila ay kalkulado laban sa isa't isa, ito ay mahirap.
para makaiwas si Miao Mao Tian. Gayunpaman, ang nakakalason na ambon mula sa kamay ng matanda ay natakot pa rin kay Yang Yian. Bagaman matagal na siyang nagpipigil ng hininga, ang lason ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga butas. Medyo nahihilo at nagpamanhid si Yang Yian, ngunit sa loob ng kanyang pagpaparaya, ang panloob na sirkulasyon ng qi ay maaari ring alisin ang mga lason na ito. Bukod dito, ang mga pag-atake ng mga insekto ay walang anumang espiritual na pagbabago, kaya mahirap itong ipagtanggol. Ngayon sa tulong ng Panginoon, handa nang patayin ni Yang Yian si Miao Mao Tian, ang matandang immortal, sa isang pagkakataon. Sa pagsasalita tungkol dito, ang sitwasyon sa field ay medyo magulo, ngunit sa kabutihang palad ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Yang Yian. Kinailangang harapin ni Shento at ng kanyang anak ang 7 lumilipad na kutsilyo ni Miao Mao Tian. Bagamat ito ay medyo mahirap, hindi ito makakasama sa kanilang buhay. Ngunit medyo delikado para kay Miao Long na biglang sumugod sa field at atakihin si Shento at ang kanyang anak, kaya ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yiu ay sumalakay ng buong lakas, hindi para masaktan ng gusto si Miao Long, ang makasalanan ng Miao Village, kundi para maibsan ang pressure kay Shento at sa kanyang anak, at least para hindi mapinsala si Shento at ang kanyang anak. Nang ang mabangis at makapangyarihang Xuanhuang Sword energy sa Dragon Slaying Sword ay lumalaslas patungo kay Miao Long, naramdaman ni Miao Long ang krisis at sumuko sa palihim na pag-atake kay Shento, at nakatalikod lang para harapin ang espada ni Yang Yiu. Sa parehong oras, pinalayas ni Yang Yiu ang kaliskis ng dragon upang dumiretso sa ulo ni Miao Mao Tian, at ang kaliskis ng dragon na may mahinang gininto ang liwanag ay parang kidlat sa kalangitan. Ang pag-ataking ito ay nagpakita ng susi sa pagiging mabilis, tumpak at walang awa ng lubusan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Miao Mao Tian. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Kitang-kita niya ang lamig na nagmumula sa kaliskis ng dragon ni Yang Yiu. Kinailangan niyang i-distract ang sarili para kontrolin ang 7 lumilipad na kutsilyo para harapin si Shento at ang kanyang anak. Ang kaguluhang ito ay agad na nabawasan ang panggigipit kay Shento at sa kanyang anak. Ang Xuanyin Jiaolong sa kamay ni Shento Chenggang ay tumama sa 4 na lumilipad na kutsilyo ni Miao Mao Tian, at ang natitirang 3 lumilipad na kutsilyo ay lumipad patungo sa Shento Shi. Malamig na bamantong hininga si Shento Shi, at isang puting liwanag ang kumislap sa kanyang kamay. Ang lumitaw ay isang mahabang sibat, na isa ring top-grade na banal na sandata na may malakas na aura. Hinarang nito ang 3 lumilipad na kutsilyo ni Miao Mao Tian habang kumakaway. Ding-ding-dang-dang. Biglang tumunog ang sunod-sunod na malalakas na tunog ng bakal na tumatama sa isa't isa. Matapos itong makita ni Yang Yian mula sa gilid ng kanyang mata, alam niyang nalutas na ang krisis ng Shento Faki, at agad na tumutok sa pinsala ni Miao Mao Tian. Sa katunayan, siya ay isang grupo ng 3 tao na nagmamasid sa sitwasyon sa bukid, at ang kanyang mga kamay ay hindi idle. Sa sandaling umatake ang Dragon Scale, hiniling ni Yang Yian sa mga insekto na kumilos. Miao. Si Mao Tian ay umungal at ang tunay na diwa sa kanyang kamay ay natipon sa isang malaking espiritual na kapangyarihan, na bumubuo ng isang tunay na asensya na 5 elementong kalasag, na agad na hamarang sa kanyang harapan upang labanan ang sukat ng dragon ni Yang Yian. Ngunit sa oras na ito, may sumigaw mula sa likuran ni Miao Mao Tian, Grand Elder, mag-ingat sa mga kakaibang insekto sa likod mo. Ang boses na nagpaalala kay Miao Mao Tian ay walang iba kundi si Miao Long. Alam ni Miao Mao Tian na si Miao Long ay may kakaibang talento sa pagdama ng mga insekto at hayop sa langit at lupa. Siya mismo ay hindi nakaramdam ng pag-atake ng mga alien na insekto, ngunit sinabi ni Miao Long na dapat mayroon. Nabigla siya. Hindi niya maramdaman ang mga alien na insekto na ipinaalala sa kanya ni Miao Long, kahit na siya ay master ng ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto. Walang alinlangan na ang mga alien na insekto na ipinaalala sa kanya ni Miao Long ay napakalakas. Nang walang pag-iisip, sinimulan ni Miao Mao na buhayin ang tunay na diwa sa kanyang katawan, sinusubukang gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang maiwasan ito. Sa oras na ito, si Miao Mao Tian ay nakaramdam lamang ng biglaang pananakit ng ulo, at agad na natakot hanggang sa mamatay. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito, na isang mental attack. Siya agad na lumaban, ngunit ang lakas ng pag-iisip na umatake sa kanya ay masyadong malakas, at isa lamang itong ilusyon ng pagtingala sa isang bundok. Ang lugar kung saan matatagpuan ang mental na kapangyarihan ni Miao Mao Tian ay agad na nabigla ng malakas na kapangyarihang pangkaisipang ito, at ang kanyang kamalayan ay biglang nawalan ng malay. Sa oras na ito naramdaman ni Miao Mao Tian ang pananakit ng kanyang likod, at kasabay nito ay nakita niyang lumitaw si Yang Yiu sa kanyang harapan na may panunuya, itinaas ang kanyang kamay at hinampas ang kanyang ulo. Sa oras na ito, ang kaluluwa ni Miao Mao Tian ay nakatanggap ng malaking epekto, at hindi siya makagalaw. Pinagmasdan niya si Yang Yiu na hinahampas ng sarili niyang mga mata ang kanyang ulo. Boom! Malinaw na naramdaman ni Miao Mao Tian na ang kanyang dantian ay unang nawasak ng cramp sa kanyang likod.
Ang pagkasira ng kanyang dantian ay walang alinlangan na dulot ng palihim na pag-atake ng mga alien na insekto na kakasabi lang ni Miaolong sa kanya. Pagkatapos ang kanyang ulo ay nabasag ng palad ni Yang Yio. Sa huli, umungol siya sa kanyang puso, hindi ako papayag na tanggapin ito. At, pagkatapos ay nahulog sa walang katapusang kadiliman. Sa puntong ito, ang lahat sa larangan ay tahimik. Si Miao Mao Tian, isang master ng medisina sa sinaunang martial arts world, isang master ng Miao Village mula sa isa sa mga sinaunang sekta sa Kyushu, at isang master ng sinaunang martial arts na umabot sa ikasyam na antas ng likas na pagiging perpekto, ay pinatay ni Yang Yio. Bang bang bang. Nang mamatay si Miao Mao Tian, ang 7 lumilipad na kutsilyo na kontrolado niya ay nahulog sa lupa at naging 7 mini-flying kutsilyo na isang daliri ang haba, at naging mga bagay na walang may-ari. Tiningnan ni Yang Yio ang walang ulong katawan ni Miao Mao Tian at ngumiti. Ang nakakagulat na laban na ito ay nakamit ang epekto na inaasahan niya. Siyempre, sa tulong lamang ng kanyang amo na si Yun Changxi, na lihim na nanloko, si Miao Mao Tian ay maaaring mapatay sa wala pang 3 paghinga. Isang flash ng puting liwanag ang lumipad mula sa katawan ni Miao Mao Tian at tahimik na bomb alot sa mga tainga ni Yang Yio. May nagawa na namang mabuti ang insekto. Inaalala si Long Lin, tumayo si Yang Yio na may mahabang espada sa kanyang kamay at tiningnan kung nasaan si Miao Long noon, ngunit hindi niya nalaman na umatras si Miao Long sa isang punto, at hindi niya ito hinanap. Nakaon. Sa kabilang banda, si Shen Tu Chenggang ay may isang talampakang sugat sa kanyang dibdib, na halatang dulot ng lumilipad na kutsilyo ni Miao Mao Tian. Ang sugat ni Shen Tu Shi sa braso ay sapat na malalim upang makita ang buto. Ngunit sa pangkalahatan, maayos si Shen Tu at ang kanyang anak. Natahimik ang buong audience sa oras na ito. Ang lahat, kabilang sina Ling Zuzi, Master Miaoyan, Old Monk Uyo at iba pa, ay hindi inaasahan na ang hakbang ni Yang Yio ay magiging napakalakas. Sa 3 paghinga lang, napatay niya si Miao Mao Tian, na nasa ikasyam na antas ng likas na kaharian. Ito ay talagang mahirap tanggapin ng lahat, at ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay mahirap ilarawan. Sa kasalukuyang sinaunang martial arts world, ang pinakakilalang antiquity master, o ang taong nakatayo sa tuktok ng pyramid, ay nasa ikasyam na antas ng likas na kaharian. Ngunit, kasing lakas ni Miao Mao Tian, halos mapatay siya sa 1 segundo ni Yang Yio. Ang epekto na dinala ni Yang Yio sa lahat ng naruroon ay talagang nakakagulat. Nagkatinginan ang matandang Daoist na si Ling Shu, Master Miaoyan at matandang Monk Uyo, at nakita nilang lahat ang kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mata. Ang pagpatay kay Miao Mao Tian ay hindi mahirap para sa kanilang tatlo, ngunit bihira ang pagpatay sa kanya sa loob ng 3 paghinga, na wala sa kanilang tatlo ang magagawa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang antas ng paglilinang ni Yang Yio ay nasa ikasyam na antas lamang ng likas na kaharian, at mayroon pa ring kalahating antas na agwat sa pagitan niya at ni Miao Mao Tian, ngunit pinatay niya si Miao Mao Tian. Ang isang tao na umabot sa ikasyam na antas ng likas na estado ay malinis na pinatay. Hindi nabigla si Ling Zuzi at ang dalawa pa. Nakita nila ang pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, nagbago ang kanilang isip at napagtanto na mayroon din silang demonyo tulad ni Yang Yio, kaya gamaan ang pakiramdam nila. Si Miao Mao Tian ang nagdala nito sa kanyang sarili. Dagdag pa rito, gusto ng 3 higanti na mamatay si Miao Mao Tian, kaya wala silang masyadong sinabi tungkol sa pagpatay ni Yang Yio kay Miao Mao Tian. Pinunasan ni Ling Zuzi ang kanyang lalamunan at sinabing, ngayon, si Miao Mao Tian at Daoist Yang Yio ay may taya, at karapat-dapat siyang mamatay. Nakita ito ng lahat ng naruroon. Kasabay nito, iminungkahi ng matandang Daoist na si Yang Yio ang dapat na maging master sa hinaharap ng sinaunang martial arts world. Ang mga kayamanan na nakuha mula sa mga lihim na lugar o anumang mga espiritual na gamot ay dapat bigyan ng prioridad sa Yunmen. Tama si Master Ling Shu. Oo, sa hinaharap, ang mga espiritual na gamot at iba pa ay dapat bigyan ng prioridad sa Yunmen. Ito ay isang magandang mungkahi. Ang mga salita ni Ling Zuzi ay pinakinggan ng lahat ng naruroon. Hindi lahat tanga. Ang lakas na ipinakita ni Yang Yio ay sapat na para makuha ang respeto ng lahat. Ang lahat ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pakikipagkaibigan kay Yang Yio sa kanilang mga puso. Hindi ba nila nakita na nilinaw ni Ling Zuzi na si Yang Yio ang magiging kandidato para sa sinaunang martial arts master sa hinaharap, na papalit kay Miao Mao Tian? Nakita rin ng lahat na dahil kayang pagalingin ni Yang Yio ang mga meridian ni Shen Tu Shi, nangangahulugan ito na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay mas mataas kaysa sa Miao Mao Tian, na isang magandang bagay para sa sinaunang martial arts world. Medyo nalilito pa rin si Yang Yio tungkol sa mga salita ni Ling Zuzi, at ngumiti si Chen Ju at nagpaliwanag, si Master Miao Mao Tian ay dating master ng sinaunang martial arts world. Ang lahat ng mga mapagkukunang nakuha ng iba't ibang mga sekta sa lihim na lugar, hanggat ito ay may kaugnayan sa espiritual na gamot o mga kasanayang medikal upang iligtas ang mga tao, ay maaaring piliin at ipamahagi muna ni Miao Mao Tian.
Kaya sinadya ni Ling Zuzi na kung ikaw ay magiging master ng sinaunang martial arts world, natural na masisiyahan ka sa paggamot na ito. Siyempre, mayroong isang kinakailangan na kung ang lahat ay may mga pinsala o mga nakatagong sakit, ikaw, ang Panginoon, ay dapat nasubukan ang iyong makakaya upang gamutin ang sakit sa loob ng iyong kakayahan. Agad namang natuwa si Yang Yiu matapos itong marinig. Mayroong isang magandang bagay, ito ay ganap na posible. Agad siyang nagbigay ng pahayag sa lahat ng naruroon na hinding-hindi niya tatanggihan ang anumang mahirap at masalimuot na sakit ng mga sinaunang mandirigma na siya lamang ang nakakagamot. Ang pangakong ito ay nanalo ng pabor ng lahat. Tanging si Mu Daoren at ilang iba pa ang naruroon, ang kanilang mga mukha ay namutla, at sila ay nadulas mula sa karamihan sa kahihiyan. Kabanata 518 ang mga matandang multo na ito ay lahat ay nagpapakita ng kanilang mga kayamanan. Pinatay ni Yang Yiu si Miao Maotian at pinalitan si Miao Maotian bilang medical master sa sinaunang martial arts world. Nakuha niya ang katapatan ni Shento at ng kanyang anak at naging big winner. Higit sa lahat, ang kanyang lakas ay kinilala ng lahat sa madla, at ang epekto ng pagpigil ay makabuluhan. Ang apat na pangunahing sekta tulad ng Qingcheng, na pinamumunuan ni Mu Daoran, ay hindi na nang ahas na manggulo at lumayo ng may kahihiyan. Nang matapos ang unang istasyon, naghiwa-hiwalay ang lahat, ngunit nanatili ang ilang tao sa bukid. Ling Zuzi at Zonqing mga tao mula sa Kunlun, Miaoyan Madre mula sa MA kasama si Mei Xing, at ang matandang monghe ni Shaolin na si Wuyo at ang kanyang apprentice. Nang makitang hindi umaalis ang mga taong ito, alam ni Yang Yiu na dapat ay mayroon silang matutuluyan, kaya humakbang siya at sinabing, pakiusap, pumasok at makipag-usap. Tumawa si Ling Zuzi at ang dalawa pa at sinabing, Tara, pumunta tayo sa malaking tolda ni Yang Daoyo para humingi ng isang tasa ng tsaa. Ang matandang monghe ay nauuhaw, sumang-ayon ang matandang monghe na si Wuyo. Bahagyang ngumiti si Miaoe noon at sumunod sa likod. Matapos makapasok sa malaking tent, hiniling ni Yang Yiu kay Chen Ju na maghiwa ng tsaa. Pagkatapos makaupo ang lahat, si Ling Shu ang unang nagpakilala, kaibigang Yang, ipapakilala muna kita. Kilala mo na si Master Miaoe dati. Pagkatapos ay itinuro niya ang master at apprentice ng matandang monghe na si Wuyo at sinabi, ito ang Shaolin Master Wuyo at ang kanyang apprentice na si Lao Fan. Pagkatapos ng pagpapakilala, alam din ni Yang Yiu na ang apprentice ng matandang monghe na si Wuyo, ang batang monghe na si Lao Fan, ay hindi rin isang simpleng tao. Siya ay talagang pumangalawa sa 10 malalaking halimaw. Ngayon ang malaking tent ay puno ng mga masters at celebrities. Si Ling Zuzi ng Kunlun, ang matandang monghe na si Wuyo ng Shaolin, at ang Miaoe ng MA ay pawang mga master. Ang mga sekta sa likod nila ay ang 3 pinakamakapangyarihang sekta sa 8 pangunahing sekta sa Jiushou. Sa mga kabataang henerasyon, si Zon Qingren ng Kunlun ay nangunguna sa mga halimaw, ang batang monghe na si Lao Fan ng Shaolin ay pumangalawa sa mga halimaw, at si Mei Xing ng MA ay pumangatlo. Ito ay talagang isang pagtitipon ng mga bago at lumang masters. Alam ni Yang Yian na may pag-uusapan si Ling Zuzi at ang dalawa pa, kaya direktang nagtanong siya, mayroon ka bang hihilingin, Daos Ling Shu? Ang kanyang prangka ay nagulat kay Ling Zuzi at sa dalawa pa. Bahagyang ngumiti si Ling Zuzi, si Dao Youyang ay talagang isang taong may karakter. Okay, ako, ang matandang Daoist, ay hindi magpapatalo at direktang sasabihin ito. Sa katunayan, mayroon kaming isang bagay na itatanong, ngunit ito ay hindi isang utos. Pero, pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Ling Zuzi, gusto naming itanong kung nasa kamay mo pa ba ang Meridian Peel. Handa kaming ipagpalit sila para sa parehong espiritual na gamot. Napangiti si Yang Yian, alam niyang nanatili ang 3 matandang lalaki para sa mga table task. Pantay din ang pakikitungo nila sa kanya sa pakikipag-usap sa kanya, pinalitan siya ng Daoist. Dahil dito, napabuntong hininga si Yang Yian sa katotohanan ng sinaunang martial arts world. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Sa mga mata ni Ling Zuzi, ang pagkamatay ni Miao Maotian ay hindi kasing halaga ng Meridian Peel sa kamay ni Yang Yian. Tanging mga matandang halimaw sa kanilang antas ang makakakilala sa mga kalakal. Sa pagkakataong ito, matagumpay na napagaling ni Yang Yian ang mga Meridian ni Shento Shi, dahil sa Meridian Peel sa kanyang kamay. Lahat sila ay mga matandang multo na nabuhay ng higit sa 100 taon, at sila rin ay mahalagang mga figure sa mga sinaunang sekta. Alam ng lahat ang tungkol sa mga elixir na naitala sa ilang mga class eco. Masasabing ang Meridian Peel na nasa kamay ni Yang Yian ay ang tunay na elixir na tanging ang mahiwagang bundok at mundo ng dagat ang maaaring magkaroon sa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng magandang kapalaran ay malayo sa pagiging maihahambing sa pseudo-elixir na pino ng iba't ibang pamilya sa sinaunang martial arts world. Kaya naiingit sila. Lalo na ang elixir para sa pagpapagamot ng mga Meridian, ito ay mas bihira. Alam ng lahat na ang swerte ng paglilinang ay nakasalalay sa mga Meridian. Kung mas malawak at mas matigas ang mga Meridian sa katawan, magiging mas makinis at mas mabilis ang paglilinang.
Kung may meridian pill na dapat inumin, baka ito ay makapagpatuloy pa sa sariling paglilinang. Ang ilan sa kanilang mga lumang halimaw ay nakatayo na sa tuktok ng katutubo. Ang pagpapatuloy ng isang hakbang ay ang mito ng virtual realm. Ang iba sa buong mundo ng sinaunang martial arts ay hindi alam, ngunit alam nila na sila ay nagdaragdag ng hanggang sa mas mababa sa isang kamay, at iyon ang tunay na walang kamatayang figure. Hindi banggitin ang kulog ng Kunlun, iyon ay, ang diwata ng alak sa Yunmen, ay isa sa kanila. Ang mga tao sa virtual na kaharian ay ang mga makapangyarihang nakakaimpluwensya sa direksyon ng buong mundo ng sinaunang martial arts. Sino ang hindi gustong umabant sa Void Realm? Ang susi ay na ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang makalusot sa huling yugto. Ngayon, nang lumabas ang elixir ni Yang Yian, na puno ng halimuyak ng gamot ang buong lambak. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa matatandang lalaki tulad ni Ling Zuzi. Kaya nanatili silang may mukha para makakuha ng mga benepisyo mula kay Yang Yian. Kung hindi magiging napakasimpleng ipahayag sa publiko na papalitan ni Yang Yian ang posisyon ni Miao Mao Tian sa sinaunang martial arts world, na nagbibigay sa kanya ng katanyagan at mga benepisyo. Nang marinig ni Yang Yian ang mga salita ni Ling Zuzi, ang kanyang mga mata ay dumaan sa mukha ng tatlong matandang lalaki, at nakita niya ang mga inaasahan sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Naiintindihan din niya sa kanyang puso kung bakit gustong suportahan siya ni Ling Shulaodao at ng iba pang matatanda ngayon. Naakit pala sila sa meridian pill na nasa kamay niya. Gayunpaman, matagal nang nakita ni Yang Yian ang realidad ng sinaunang martial arts world. Ito rin ay inaasahan. Ang isang furnace ng meridian pill ay ginawang siyam na pill, at ngayon ay isa na lang ang ginamit sa Shentushi. Mayroon pa ring 8 tableta sa kamay. Kung kumpleto ang mga materyales, maaari itong pinuhin sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay tila dapat gawin ang pakikitungo sa Lingshu Daoist, Mihoyan Master, at Shaolin Monghe na si Wuyo. Gayunpaman, hindi ito isang masamang bagay para kay Yang Yiyo. Anyway, ang meridian pill ay hindi isang high-level na tableta para sa kanya, ngunit ito ay isang kayamanan sa mga mata ni Ling Shuzi at ng dalawa pa. Naiintindihan din ni Yang Yiyo na ito ay may kaugnayan sa kanyang paningin at pagkakakilanlan. Sa isang makapangyarihang master, isang master ng 12 Tribulations Luz Immortal, sa kanya, ang antas ng meridian pill ay talagang wala sa kanyang paningin. Sa mga mata ng kanyang master na si Yun Changxi, ito lang ang pinakamababang antas ng pill. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito ay pinino niya ang meridian pill at idinagdag ang Water of Life, na nagbago sa pangkalahatang kalidad ng meridian pill. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay hindi na isang tunay na meridian pill, ngunit isang variant na bersyon ng meridian pill. Hindi nakakagulat na si Lingshu Daoist at ang kanyang mga tauhan ay nakatingin dito. Sa pagtingin sa Lingshu Daoist, ngumiti si Yang Yian at sinabing, sa totoo lang, ang Daoist Lingshu ay may ilang meridian pill sa kanyang kamay, ngunit ang mga materyales at proseso ng pagpino ng meridian pill ay nagbabanta sa buhay, at ito ay napakahirap. 6 na lang ang natitira sa akin. Dahil gusto ninyong tatlo, bibigyan ko kayo ng tig-isa. Habang nagsasalita, inilabas ni Yang Yian ang bote ng tableta mula sa kanyang bulsa, nagbuhos ng 3 tableta, iwinagayway ang kanyang kamay, at agad na lumipad patungo sa 3 tao. Ang 3 tabletas ay kumikinang na may 3 berdeng kinang. Mabilis lahat sina Ling Shuzi, Master Mihoyan, at Daoist Wuyo, at hinawakan nila sila sa kanilang mga kamay sa sandaling itinaas nila ang kanilang mga kamay. Pagkatapos hawak ang tableta sa kanilang mga kamay, talagang naunawaan nilang tatlo kung gaano kahusay ang meridian pill. Lahat sila ay matandang halimaw sa cultivation at nararamdaman na ang meridian pill ay hindi pangkaraniwan. Matapos maingat na itabi ang tableta, ang matandang monghe na si Wuyo ay hindi napigil ang sabihin, siguro kung maaari bang bigyan ka ni Master Yang ng isa pa. Kailan sinabi ito ng matandang monghe na si Wuyo, sina Ling Shuzi at Master Mihoyan ay nabalisa at mabilis na sumang-ayon. Sino ang hindi magnanais ng higit pa sa isang magandang bagay tulad ng meridian pill? Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo. Magiging madali kung interesado ang 3 matandang lalaki. Anyway, maaari pa rin nilang pinuhin ang meridian pill kung maubusan sila. Ang susi ay kung makakakuha sila ng magagandang benepisyo mula dito. Iniunat niya ang kanyang boses at sinabing, 3 sa inyo, kasasabi ko lang na ang espiritual na gamot na kinakailangan upang pinuhin ang meridian pill ay napakakaunting. Ang mga ganyang magagalang na salita ay hindi kailangang sabihin ng lubusan. Naniniwala ako na alam ng 3 matandang lalaki ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yang Yiyu sa 3 at hinintay silang magpahayag ng kanilang mga opinyon. Mabilis na nag-react si Ling Zuzi at sinabi sa mga Zonqing sa tabi niya, mga taong Qing, pumunta at kunin ang Kunlun Snow Lotus sa ilalim ng aking malaking tent bed. Oo, pupunta ako kaagad. Tinitigan ng masama ng mga tao ni Zonqing si Yang Yian bago umalis, ngunit alam din niya na ang meridian pill sa kamay ni Yang Yian ay isang magandang bagay.
Pagkaalis ng mga tao ni Zhongqing, ngumiti si Ling Zuzi at sinabi kay Yang Yian, Dao Yuyang, wala akong mahalagang espiritual na gamot. Ang Kunlun Snow Lotus ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Kunlun Tianshan, ang nag-iisa sa mundo. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng isang mahalagang Snow Lotus na 3,000 taong gulang. Umaasa ako na magiging kapaki-pakinabang para kay Dao Yuyang ang paggawa ng mga table tas. Nang sabihin ito ni Ling Zuzi, nagbago ang mga mukha ng matandang monghe na si Wuyo at ng madre ni Miehuin. Ang 3,000 taong gulang na Kunlun Snow Lotus ay bihira na ngayon. Sa pagkakataong ito, gumastos ng malaking pera ang matandang Daos na si Ling Shu. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Kunlun Snow Lotus ay tinatawag ding Tianshan Snow Lotus. Ito ay isang likas na kayamanan na tanging Kunlun Tianshan ang mayroon sa buong Jiuzhou. Matagal na niya itong narinig. Ito ay ang pinakamahusay na gamitin ito upang pinuhin ang mga table tas at mapabuti ang paglilinang ng isang tao. Bukod dito, sinasabing ang Kunlun Snow Lotus ay may epekto sa kaluluwa at napakabihirang. Na may ngiti sa kanyang mukha, nang bubuksan na niya ang kanyang bibig, ang matandang monghe na si Wuyu ay naglabas ng isang brocade box mula sa ilalim ng kanyang kasek at inilagay ito sa harap ni Yang Yiu, at sinabing, Kaibigang Yang, ako ay tunay na taos puso. Dapat bigyan mo ako ng isa sa natitirang mga table tas. Habang nagsasalita siya, binuksan ng matandang monghe na si Wuyu ang brocade box. Biglang nagliwanag ang makukulay na ilaw sa malaking tent. Sa oras na ito, ang batang monghe na si Lao Fan sa tabi niya ay sumigaw, Wow, matandang monghe, ikaw, talagang naglabas ka ng ganoong kayamanan. Di ba sabi mo matagal na siyang nawala? Matandang monghe, masyado kang partial. Nang marinig ang reklamo ng batang monghe na si Lao Fan sa kanyang Panginoon, ang matandang monghe na si Wuyu, natigilan din si Yang Yiu, at hindi maiwasan ang kanyang mga mata na tumingin sa brocade box sa kamay ng matandang monghe. Agad na lumunok si Yang Yiu ng laway, at kumikinang ang kanyang mga mata. Siya ay nasa sabik at sinabi sa kanyang sarili, ang mga matandang multo na ito ay lahat ay nagpapakita ng kanilang mga kayamanan. Kabanata 519, ang 3 ulo na espiritual na hayop at ang Dragonfish Challenge. Sa tuwing bubuksan ng matandang monghe na si Wuyo ang brocade box, mayroong isang puno ng ubas na espiritual na gamot na nagniningning na may makulay na liwanag. Sa unang tingin, mayroon na itong hugis tao. Sa sandaling binuksan ng matandang monghe ang brocade box, isang malakas na espiritual na enerhiya ang lumabas mula rito. Nagulat si Master Miehuin at sinabing, ang halos nagbagong Polygonum multiflorem, si Master Wuyo ay mapagbigay. Tumawa ang palpak na matandang monghe at sinabing, hindi, kalahating libong taong gulang pa lang, ayos na. Ang matandang monghe ay hindi kailanman pumayag na kunin ito, dahil alam niya na kung ang ganitong uri ng likas na kayamanan ay direktang kukunin, ito ay isang pag-aaksaya ng regalo ng langit. Kung ito ay nasa kamay ng Alchemy Master, malaki ang magagawa nito. Tingnan mo, ngayon, ang matandang monghe ay mayroong Polygonum multiflorem at nakatakdang makasama si Mr. Yang. Habang nagsasalita, inabot ng matandang monghe na si Wuyo ang brocade box na naglalaman ng Polygonum multiflorem kay Yang Yian. Tuwang-tuwang kinuha ni Yang Yian ang Polygonum multiflorem na ibinigay ng matandang monghe na si Wuyo. Wala talaga siyang paraan para tumanggi. Gaya ng sinabi ng matandang monghe na si Wuyo, kapag ang Polygonum multiflorem sa edad na ito ay ginawang isang tableta maaari lamang itong maging epektibo. Sayang ang direktang kunin. May isa pang pangalan para sa Polygonum multiflorem sa mga class eco ng paglilinang, na tinatawag na Yin Yang Changsheng Teng. Sa mga class eco ng mga kasanayang medikal ng Jiuzhou, ang Polygonum multiflorem ay kasing sikat ng ginseng, Ganoderma lucidum, at iba pa. At lahat sila ay mga first class na sikat na gamot, lalo na ang mga kalahating milyong taong gulang, na bihira sa mundo. Ang kalahating milyong taong gulang ay nangangahulugang 5,000 taon. Ito talaga ang asensya ng langit at lupa. Walang mas kaunting mga alamat tungkol sa Polygonum multiflorem kaysa sa ginseng at Ganoderma lucidum, na parehong mga espiritual na gamot. Sa maraming mga recipe ng alchemy, mayroong isa na gumagamit ng Polygonum multiflorem bilang pangunahing tableta, na siyang tableta na maaaring inumin ni Yang Yian sa yugtong ito. Kaya't nang ilabas ng matandang monghe na si Wuyo ang 5,000 taong gulang na Polygonum multiflorem, walang kakayahang lumaban si Yang Yian. Kahit anong mangyari, kailangan niyang tanggapin. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, isa pang meridian peel ang inihatid sa matandang monghe na si Wuyo. Masaya silang dalawa ngayon. Pagkatapos ay naglabas din si Master Miehuin ng isang bagay at iniabot ito kay Yang Yiu, sinabing, Kabayan Daoist Yang, ito ay isang natatanging bagay mula sa Golden Summit ng Emi Mountain. Ito ay isang concentrating mind stone. Kahit na ito ay hindi isang espiritual na gamot, ito ay makakatulong sa pagpapatahimik ng isip sa panahon ng paglilinang at pagbutihin ng kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Umaasa ako na mabubuhay ito hanggang sa meridian peel ng kapwa Daoist.
Matapos marinig ang paliwanag ni Master Mehuin, mabilis na kinuha ni Yang Yiyu ang bilog na gatas na bato na kasing laki ng itlog ng kalapati mula sa kanyang kamay. Natuwa siya nang maramdaman ito ng kanyang espiritual na kamalayan. Tiyak na, mayroong espiritual na kapangyarihan sa maliit na batong ito, at mayroong nakakapreskong at malamig na hininga sa katawan kapag hawak ito sa kamay, na talagang may epekto sa pagpapatahimik. Ito rin ay isang kayamanan. Sa oras na ito, bumalik si Zhong Qingren at ibinalik ang mga bagay na kinuha niya kay Ling Zuzi. Ngumiti si Ling Zuzi at binuksan ang kahon. Oo naman, ito ay isang napakalinaw na Kunlun Snow Lotus. Nakatanggap si Yang Yiyu ng 3 kayamanan, at ang presyo ay 6 na meridian pill lamang, 2 para sa bawat isa sa 3 tao. Masaya ang lahat sa deal. Para kay Yang Yiyu, maaari niyang gamitin ang Kunlun Snow Lotus at Polygonum Multiflorem upang pinuhin ang higit pang mga espiritual na gamot. Para naman kay Ling Zuzi at sa dalawa pa, ang pag-inom ng meridian na table task ay makakatulong sa kanila na tumawid sa sarili nilang mga meridian at maabot ang antas ng likas na ika-9 na antas ng pagiging perpekto. Alam nilang tatlo na hindi ordinaryo ang meridian pill ni Yang Yiyu. Kahit na hindi sila makalusot, matutulungan pa rin nila silang paluwagin ang kanilang mga antas, kahit na mapapabuti nila ng kaunti ang kanilang mga antas. Sa kanilang antas ng paglilinang, napakahirap na masira ang mga antas, at ang bawat epekto ay napakahalaga, kaya sulit na makipagpalitan ng mga table task kay Yang Yiyu. Nang matapos ang transaksyon ay nagpaalam na silang 4 at sunod-sunod na umalis. Ang pinakakagiat na bagay ay bumalik at uminom ng mga table task. Kinailangan nilang kunin ang mga ito bago mabuksan ang lihim na lugar, upang ang kanilang paglilinang ay mapabuti, na magpapataas ng kanilang tagumpay sa pakikipagsapalaran sa lihim na lugar. Pagkaalis ng lahat, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan si Yang Yiyu. Ang kanyang sariling mga tao lamang ang naiwan sa malaking tolda, kasama si Shento at ang kanyang anak na si Chenju, at Chen Fengzi. Tinanong ni Yang Yiyu si Chenju, hindi pa ba nakakabalik si Lao Feng at ang iba pa? Reporting to the master, hindi pa sila bumabalik. Paano kung pupunta ako at hanapin sila? Sabi ni Chenju. Hindi na kailangan, maaga pa, hintayin natin, kasama natin si Kier. Pupunta siya para ipaalam sa atin kung may mangyari. Hiniling ni Yang Yiyu kina Wu Mokyo at Feng Tia niya na hanapin ang 3 disipulo. Nang makitang halos isang araw na ang lumipas at hindi pa sila bumabalik, hindi niya maiwasang mag-alala. Habang nagsasalita siya, umihip ang hangin sa malaking tent, at si Wu Mokyo ang lumitaw. Invisible pa rin siya at hindi nagpakita. Pumasok din si Feng Tia niya at ang iba pang nasa likuran niya. Old Feng, mayroon ka bang balita tungkol sa aking 3 inutil na disipulo? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyu. Sa pag-uulat sa Sect Master, hinanap namin ang buong lambak ngunit wala kaming nakitang bakas ng 3 Young Masters. Sa tansya namin, maaaring nasa lambak sila sa labas ng bangin. Ang lambak na ito ay puno ng mga tao na ang cultivation realm ay mas mataas man lang sa ika-4 na antas ng likas na kaharian. Ang kabilang panig ng talampas ay kung saan aktibo ang madilim na enerhiya at mga sinaunang mandirigma sa ibaba ng 3 antas ng likas na kaharian. Noong nakaraan, may mga likas na sinaunang mandirigma na pupunta sa kabilang panig para sa mga aktibidad. Kung ikukumpara sa katahimikan dito, ang kabilang bahagi ng bangin ay mas masikip, na may maraming libangan para sa mga sinaunang mandirigma. Paano kung pumunta tayo sa kabilang side para hanapin ang 3 Young Masters ngayon? Hindi na kailangan. Gabi na. Nagsumikap ka buong araw. Bumaba ka na at magpahinga. Titingnan natin muli bukas. Hindi pa yata dumadating silang 3. Oo, pagkatapos ay bababa na tayo. Pagkatapos lumabas ni Feng Tia niya at ng iba pa, lumabas din si Shento at ang kanyang anak, si Chenju at ang iba pa, dahil nakita nilang lahat na si Yang Yiyu ay mukhang pagod na pagod. Kung iisipin, nagpipino muli ng mga table task ngayon si Yang Yiyu, at ang pakikipaglaban kay Miao Mao Tian ay lubhang nakakapagod. Matapos lumabas ang lahat, sumandal si Yang Yiyu sa kanyang upuan at sinabi sa hangin, Kier, sa tingin mo ba magiging okay ang 3 bastos na iyon? Hindi nagpakita si Wu Mokyo, ngunit lumakad sa likod ni Yang Yiyu, kinurot ang kanyang mga balikat at sinabing, Sir, sa tingin ko ay hindi. Bakit mo sinasabi yan? Magulo ang batang iyon na si Du Guhui. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Yiyu nang magsalita siya tungkol sa kanyang pinakamatandang disipulo. Ang mga alagad ng ibang tao ay madalas na kalmado, na ginagawang walang pag-aalala ang master, ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay iba at ang kabaligtaran ang nangyari. Kinurot ni Wu Mokyo ang mga balikat ni Yang Yian at dahan-daang nag-analisa, si Du Guhui ay isang unggoy na may hindi mapakali na personalidad. Hindi nakakagulat na maaari siyang magdulot ng ilang gulo kung siya ay mag-isa, ngunit ito ay magiging iba kung siya ay sinamahan ng isang mahinahong Wang Zongren. Maaari niyang pigilan siya kahit saan. Si Wu Jian ay tahimik at hindi masyadong nagsasalita. Hindi sila magkasundo ni Du Guhui. Sasalungat si Wu Jian sa anumang gustong gawin ni Du Guhui.
Kaya sa tingin ko silang tatlo ay hindi dapat magdulot ng gulo sa daan. Sana nga. Sinabi ko kay Dugu Hui na hanapin sina Ren at Wu Jian para pumunta ng maaga sa Xiantian Discussion Conference. Sino ang nakakaalam kung saan dadalhin ang tatlong brats na ito upang maglaro? Sir, silang tatlo ay nakapagtatag na ng kanilang pundasyon at hindi naman masama ang kanilang paglilinang. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Ang kanilang pagtatanim ay hindi sapat sa lambak na ito ngayon. Casual na nag-uusap ang dalawa, at ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa espasyo ng Chen Kunpot. Ngayon lang, ikinumpara ni Wu Mokyo ang Dugu Hui sa isang unggoy, na nagpaalala kay Yang Yian na mayroong tatlong espiritong hayop sa espasyo ng Chen Kunpot. Nang lumabas siya sa pagkakataong ito, dinala niya sina Daor Xiangxiang, Hao Dudo at Wang Zai. Pagkatapos ng lahat, ang espasyo ng Chen Kunpot ay maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay, na maginhawa. Hindi magandang ideya na laging hayaang tumakbo ang tatlong espiritong hayop sa kabundukan ng kanilang bayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritong hayop ay mga espiritong hayop. Tulad ng mga tao, kailangan din nilang lumago. At sa pagkakataong ito, ang lihim na lugar ng Changbai Mountain ang pinakamagandang lugar para sa pagsasanay. Pagdating ng oras na pumasok sa lihim na lugar, maaaring maglaro ang talento sa pangangaso ng kayamanan ni Daor. Kaya sa kabutihang palad ay inilagay ni Yang Yian ang tatlong espiritong hayop sa espasyo ng Chen Kunpot nang siya ay lumabas. Pagkatapos ng lahat, ang mga espiritong hayop ay hindi makapagsalita at hindi sasabihin sa iba na nasa kanila ang sekreto ng Chen Kunpot. Nang pumasok ang kanyang kamalayan sa Chen Kunpot, agad na narinig ni Yang Yian ang langit-ngit na dagandong at ang tilamsik ng tubig, at ang dagandong ni Wang Zai paminsan-minsan. Ngunit natagpuan niya na ang tatlong espiritong hayop ay aktwal na nakaharap sa dragonfish sa tabi ng lawa. Ang pinuno ay si Daor, at may ilang buto ng isda sa tabi ni Daor at ang tatlong espiritong hayop. Ang Dragonfish King sa lawa ay patuloy na bumagsak sa tubig, at tila galit na galit. Ang tatlong espiritual na hayop, sina Daor at Hao Dudo, sa baybayin ay nagpakita ng kanilang mga ngipin sa dragonfish. Malinaw na hinahamon ng tatlong espiritual na hayop ang dragonfish sa lawa. Nakita ni Yang Yiu ang mga buto ng isda sa tabi ng tatlong espiritual na hayop, at malinaw sa kanya na ang sakam na si Daor at Hao Dudo ay malamang na kumain ng dragonfish sa lawa. Gayunpaman, ang malaking Dragonfish King ay tumangging sumuko, at gamulong at nagwisik ng tubig. Nahaharap sa eksenang ito, hindi alam ni Yang Yiu kung tatawa o iiyak. Buti na lang at may malaking dragonfish, kung hindi, ayon sa personalidad ni Daor at Hao Dudo, tiyak na kakainin nila ang lahat ng dragonfish sa lawa. Anong kasalanan? Iningatan ko ang dragonfish para itaas ito, hindi para kainin ninyong tatlo. Kung gusto mong kainin, kanina ko pa ito kinain. Umiyak si Yang Yiu sa kanyang puso. Kabanata 520, ang apprentice ay arestado. Nang may panaghoy sa kanyang puso, inilipat ni Yang Yiu ang tatlong espiritong hayop palabas ng espasyo ng Chen Kunpot. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi kay Wu Mokyo, "Here, lumabas ka at hintayin ang iba na pumasok." "Okay, sir." Nakita ni Wu Mokyo ang tatlong espiritong hayop na lumitaw, at pagkatapos ay tumingin sa madilim na mukha ni Yang Yiu, at alam na ang tatlong espiritong hayop ay nagdulot ng gulo. Pagkalabas ng tatlong espiritong hayop, tumili sila. Tumili. Wang. Matapos makulong ni Yang Yiu sa Chen Kunpot Space sa loob ng ilang araw, ang tatlong espiritong hayop ay pagod at nagsimulang sumigaw nang makita nila si Yang Yiu. "Tumahimik ka." Ungol ni Yang Yiu sa tatlong espiritong hayop na may malungkot na mukha. Biglang tumahimik ang tenga ko. Para bang alam niyang nagkamali sila, umikot ang mga mata ni Daor sa kanyang mga eye socket at palihim na tumingin kay Yang Yiu. Naramdaman din ni Hao Dudo na mali ang kapaligiran, kaya palihim siyang tumalikod. Si Wang Zai ay kasalukuyang nakababatang kapatid ni Daor at Hao Dudo. Hindi siya kasing talino nilang dalawa, but he is basically loyal. Matapos umungol si Yang Yiu, hinailan niya ang kanyang ulo pababa. Hindi madali para sa dragonfish sa lawa ng Cheng Anho na lumaki hanggang sa puntong ito. Ito rin ang iniisip ni Yang Yiu tungkol sa sirena na si Zia Lu. Sino ang nakakaalam na siya ay magdudulot ng kaguluhan sa tatlong espiritong hayop nang hindi pinapansin? Sa malamig na mukha, sinabi ni Yang Yiu kina Daor at Hao Dudo, "Lalong nagiging matapang kayong dalawa. Sinong nagsabi sa iyong nakawin mo ang dragonfish nang walang pahintulot ko?" Sinimulan ni Yang Yiu na pag-alitan sina Daor at Hao Dudo na parang pasaway sa isang bata, ngunit hindi sinisi si Wang Zai. Dahil alam ni Yang Yiu na si Daor at Hao Dudo ang makulit at naghaharutan. Mas makulit ang dalawa sa isa't isa. Si Wang Zai ay isang latecomer at kasalukuyang nakababatang kapatid ni Daor at Hao Dudo. Si Daor ay walang alinlangan na boss sa tatlong espiritong hayop, at ang pagbulyaw ni Yang Yiu ay nakatuon kay Daor. Sa oras na ito, sina Daor at Hao Dudo ay may IQ ng isang 10 taong gulang na bata.
Lubos nilang naiintindihan ang sinabi ni Yang Yiyo, ngunit hindi sila marunong magsalita ng wika ng tao. Tulad ng mga batang nagkamali, lahat ng napag-alitan ni Yang ay napayuko. Gayunpaman, may isang kahulugan si Yang Yiyo, na sa hinaharap, nang walang pahintulot niya, wala sa espasyo ng Chenkunpot ang maaaring hawakan, lalo na ang dragonfish. Narinig mo ba iyon? Nakatingin kay Hao Dudo at Daor na nakayuko, nagtanong siya sa malalim na boses. Squeak, tumili si Daor at tumanggo ng paulit-ulit. Squeak, sumunod naman si Hao Dudo. Pagkatapos ay tumingin sina Daor at Hao Dudo kay Wang Zai sa gilid, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyo, na parang sinasabi, bakit mo kami minumura dalawa, at si Wang Zai. Tumili. Tila napakatapang ni Daor, at ibinukas ang kanyang mga ngipin at umungol kay Yang Yiyo, ibig sabihin ay hindi partial ang master. Galit na galit si Yang Yiyo kaya tumawa siya, ikaw ang magulo. Ito ay dapat na yung ideya na nakawin ng dragonfish. Si Hao Dudo ay isang kasabwat. Si Wang Zai ay hindi kasing talino mo at ni Hao Dudo. Mula ngayon, manatili sa malaking tent at huwag lumabas para manggulo. Maging masunurin ka, baka bubugbugin kita. Tumili. Hindi nasisiyahang tumutol si Daor. Para kay Hao Dudo, wala siyang lakas ng loob na hamanin si Yang Yiyo, at si Wang Zai ay napakatapat at nahiga sa tabi ni Yang Yiyo ng masunurin. Nang tinuturuan ni Yang Yiyo ng leksyon ang Spirit Beast, biglang dumating ang boses ni Wumakyu mula sa labas ng malaking tent, sino? Nang marinig na mali ang boses, lumabas si Yang Yiyo at ang buwan ay nasa mga sanga sa labas. Lumipad pabalik si Wumakyu mula sa malayo at sinabing, Sir, may nagpaputok lang ng letter arrow. Nagpunta ako upang tingnan ngunit hindi ko ito nakita. Hindi ko alam kung saan ito kinunan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang sulat sa kahoy na palaso at ibinigay kay Yang Yiyo. Matapos itong matanggap ni Yang Yiyo, sinabi niya, kalimutan mo na ito. Ang kabilang partido ay hindi. Bumaril ng mga palaso para maabutin ka at hanapin sila. May bumaril ng letter arrow sa kalagitnaan ng gabi. Hawak ang sulat na papel, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yang Yiyo. Pagbukas niya ng letter paper ay agad siyang napuno ng murder intent. Ang kanyang robe ay lumipad ng walang hangin, na nagpagulat kay Wumakyu sa tabi niya. Ano ang nangyayari sa iyo, Ginoo? Nagmamadaling tanong ni Wumakyu. Si Dugu Huwei at ang iba pa ay kinidnap, malamig na sabi ni Yang Yiyo habang nakatingin sa kalangitan sa gabi. Nangyari pa rin ang kanyang inaalala. Kung tutuusin, ang tatlong disipulo ang nagkaproblema. May ilang salita lamang sa sulat. Ang Yanwu Cliff ay 30 milya sa timog silangan ng kabilang panig ng talampas. Kung nais mong maging ligtas ang iyong tatlong alagad, pumunta rito ng masunurin at huwag mag-alarma sa sinuman, kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Nagulat si Wumakyu, ano ang dapat kong gawin ngayon, Ginoo? Matagal na yata ang plano ng kabilang partido. Maaari lang akong pumunta at makita. Sabi ni Yang Yiyo habang nakakuyom ang mga kamay. Sir, kukuha ako ng isang tao. Huwag kang pumunta. Dahil nakakapana ang kabilang partido, ibig sabihin ay may alam sila tungkol sa atin. Ang sabi sa sulat ay kaya ko lang pumunta mag-isa. Si Dugu Huwei at ang tatlo pa ay nasa kamay ng kabilang partido. Hindi ako maglakas loob na makipagsapalaran. Paano ito, sumama ka sa akin ng patago. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Habang nagsasalita si Yang Yiyan, napuno siya ng mamamatay tao na aura. Pagkatapos bumalik sa malaking tolda, naisip niya ito at nagpa siya na dalhin ang tatlong espiritong hayop, sina Hao Dudo, Daor at Wang Zai kasama niya. Ang paglalagay ng tatlong espiritong hayop sa Chenkunpot ay isa ring tugon. Pagkatapos siya at si Wumakyu ay mabilis na umalis at nawala sa kadiliman. Bagamat hindi tiyak kung talagang kinidnap ng kabilang partido ang tatlong apprentice, ang liham na maaari silang mag-shoot ng mga arrow ay nangangahulugan na ito ay totoo. Ang sulat ng kabilang partido ay nagsabi na ito ay nasa Yanwu Cliff sa kabilang bahagi ng bangin. Alam ni Yang Yiyan na ang bangin sa kabilang bahagi ay ang bangin na pinanggalingan niya, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa Yanwu Cliff. Gayunpaman, ito ay 30 milya sa timog silangan, kaya dapat itong madaling mahanap. Binilisan niya ang kanyang takbo at mabilis na nilampasan ang bangin, at tuluyang tumungo sa timog silangan. Tumagal lamang ng 10 minuto upang lumipad ng 30 milya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang tapyas ng bato na itinayo sa itaas ng Yanwu Cliff. May maliit na landas na paliko-liko, at pagkatapos ng mahigit 10 minutong paglalakad, nakarating siya sa harap ng isang bangin. Nakita din niya ang tatlong figure sa kanyang paningin, na siyang tatlong mga apprentice niya. Sa sandaling ito, sila ay nakatali at natatakpan ng mga galos. Malabo rin ang hininga, at parang kalahating hininga na lang ang natitira sa kanila. At ang punto ay sa oras na ito, ang tatlong mga apprentice ay ibinitin sa isang sinaunang puno sa gilid ng bangin, at mayroong isang walang katapusang kalaliman sa ibaba. Maraming kakaibang bagay tungkol sa kailaliman dito.
Ang mga bagyo na nangyayari sa loob ng maraming taon ay nabuo mula sa malalim na lambak sa ibaba ng bangin. Walang nakakaalam kung ilan ang mayroon at kung ano ang nasa ilalim ng kalaliman. Nakita ni Yang Yian na namumula ang mga mata ng tatlong apprentice. Akmang aakyat na siya agad. Pero nagpigil pa rin siya. Alam niyang hindi pa lumilitaw ang kalaban. Hindi siya naglakas loob na magmadali. Kung putulin ng kaaway ang mga lubad sa tatlong apprentice, mahuhulog silang tatlo sa bangin. Sa oras na ito, isang nakakatakot na boses ang tumunog sa likod ng sinaunang puno, matagal ka nang hinihintay ni Yang Fengmo. Sa pagbagsak ng boses, isang pamilyar na tao ang lumabas mula sa likod ng sinaunang puno. Ang taong ito ay walang iba kundi si Miao Long mula sa nayo ng Miao. Pinatay niya si Miao Mao sa araw. Sinamantala ng taong ito ang pagkakataong makawala. Walang pakialam si Yang Yio, ngunit hindi niya inaasahan na nahuli talaga ng bastard na ito ang kanyang tatlong apprentice. Miao Long, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Yio sa malalim na boses at naglakad pasulong. Tumigil ka dyan. Kung maglakas loob kang sumulong, hahayaan kong mapunta agad sa impyerno ang iyong apprentice. Si Miao Long ay may nakakabaliw na hitsura sa kanyang mukha. Isang mahabang kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay na may isang kislap ng malamig na liwanag at inilagay sa lubod kung saan nakabitin si Wang Zongren ng patiwarik. Nanginginig si Yang Yio at tumigil. Hindi na siya naglakas loob na maglakad. Takot talaga siyang maputol ni Miao Long ang lubad. Anong gusto mo? Tanong ni Yang Yio sa malamig na boses. Sinabi ni Miao Long na may hinanakit, gusto kong mamatay ka, Yang Yian. Pinatay mo ang aking lolo na si Miao Mao Tian at ang espiritual na haligi ng aking nayo ng Miao, ang nakatatanda. Alam mo ba na sinira mo ang nayo ng Miao? Ako, si Miao Long, ay hinding-hindi makikipagkasundo sa iyo. Si Miao Long ay umungal na may mabangis na mukha, pagkatapos ay kumuha ng bote mula sa kanyang mga braso at sinabing, kunin mo itong bote ng gamot, pagkatapos noon, ngumiti siya kay Yang Yian. Kinuha ni Yang Yian ang bote ng gamot at sinabi kay Wu Mokyo sa kanyang puso, Kier, humanap ng pagkakataong iligtas ang mga tao. Naiintindihan ni Mr. Kier, sagot ni Wu Mokyo. Alam ni Yang Yian, hawak ang bote ng gamot na ibinato ni Miao Long, na hindi ito dapat tuksuhin, at sinabi sa malalim na boses, hayaan mo ang aking apprentice, mapapatawad ko ang nangyari ngayon. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, inumin mo ang gamot sa loob. Nalantad si Miao Long, at nilaslas niya ng kutsilyo ang lubad ni Wang Zongren habang umuungal. Si Wang Zongren, na wala pa ring malay, ay tahimik na nahulog sa bangin. Boom, blanko kaagad ang isip ni Yang Yian. Pagkatapos ay nag-react siya at sumigaw, Aaron, umungal si Yang Yian, Kier, iligtas ang mga tao, hindi niya inaasahan na talagang puputulan ni Miao Long ang lubad ni Wang Zongren. Hahaha, tumawa ng malakas si Miao Long at sinabing, inumin mo itong bote ng gamot. Mabangis ang mukha ni Miao Long sa sandaling ito, at ang kanyang mga kamay ay nasa lubad muli ni Dugo Hui. Stop, namumula ang mga mata ni Yang Yian, at binuksan niya ang takip ng bote nang hindi tinitingnan kung anong gamot ang nasa loob, at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Si Miao Long ay isang baliw, hindi siya nang ahas na sumugal, si Wang Zongren ay nahulog sa kailaliman, bagaman si Kier ay nagpunta upang iligtas siya, ngunit may isang bagyo sa lambak ng kalaliman, at hindi alam kung may iligtas ni Kier si Wang Zongren. Matapos lunukan ng lason na itinapon ni Miao Long, naramdaman ni Yang Yian ang pag-aapoy sa kanyang katawan sa lugar, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Mabilis niyang binuksan ang Chen Kun Creation Power, bagamat maaari nitong pinuhin ang lason sa kanyang katawan, ngunit hindi ganoon kabilis. Biglang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo, at hindi sinasadyang kumaibot ang kanyang katawan. Hahaha, Yang Yian, personal kong ipaghihiganti ang aking lolo ngayon at tadteren ka ng tinadtad na karne. Sa oras na ito, hakbang-hakbang si Miao Long na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. End of this chapter. Please like and subscribe.